Movie recap Tagalog here. Ang pangalan ng batang babae na ito ay Miran. Pagka-uwi niya, hinubad niya ang kanyang sapatos at inihagis sa sahig, saka inutusan ang kanyang nakatatandang kapatid na si Duran na labhan ito. Dahil sa mahinang kalusugan ni Miran, hindi siya pinapayagang humawak ng malamig na tubig ng kanilang ina. Gayunpaman, dahil sa mayabang na ugali ni Miran, nagalit si Duran. Hinila ni Duran ang buhok ni Miran at sinabing ang dapat maglaban ng damit ay ang mismong may-ari nito. Sa gitna ng alitan, aksidenteng naitulak ni Duran si Miran sa batyang may tubig. Dahil dito, naghawakan sila ng buhok at ayaw magpatalo sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, dumating ang kanilang ina galing palengke at nakita ang eksena. Hindi na niya inalam kung sino ang may kasalanan. Agad siyang lumapit at itinulak si Duran sa sahig, pagkatapos ay marahang hinaplos si Miran at tinanong kung ayos lang ba ito. Nang makita ito, agad ibinintang ni Miran kay Duran ang nangyari. Pagkarinig nito, nagalit ang ina, hinila si Duran papalabas at binugbog siya, sabay sigaw ng palalayasin na kita sa bahay na to. Hindi maintindihan ni Duran kung bakit ganoon kalupit ang kanyang ina sa kanya. Hindi ba siya tunay na anak? Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito itinanggi ng ina. Sa halip, sa gitna ng galit, isiniwalat niya ang totoo, na pinulot lamang niya si Duran sa ilalim ng tulay. Pagkasabi nito, agad siyang pinalayas ng ina palabas ng bahay. Kawawang si Duran ay lumabas ng bahay na malungkot at nagtungo sa istasyon ng bus upang hintayin ang pag-uwi ng kanyang ama. Sa pamilyang ito, tanging ang kanyang ama lamang ang nagmamahal sa kanya. Naghintay si Duran hanggang dumilim, saka lang niya nakita ang kanyang ama na bumaba sa bus. Tinanong siya ni Dongchul kung bakit naroon siya mag-isa, ngunit inosenteng nagtanong si Duran kung totoo bang pinulot lang siya sa ilalim ng tulay. Pinakalma siya ni Dongchul at sinabing galit lang ang kanyang ina kaya niya nasabi iyon. Ipinaliwanag ni Dongchul na ang dahilan kung bakit mas paborito ng ina si Miran ay dahil ipinanganak ito nang wala pa sa buwan, 7 buwan pa lamang. Dahil mahina ang kalusugan nito, mas inalagaan siya ng kanilang ina. Sa pagkarinig nito, masaya nang tinanggap ni Duran ang paliwanag. Ngunit hindi alam ni Duran na hindi talaga siya anak ng kanyang ina at ama. Noong araw, iniuwi ni Dongchul si Duran habang buntis pa ang kanyang asawa kay Miran. Sinabi niya sa kanyang asawa na mula sa araw na yon, pananagutan na nilang alagaan ang bata. Tumutol ang asawa at pilit na pinapalayas ang bata. Ngunit nakiusap si Dongchul at sinabing ang mga magulang ni Duran ang tumulong at nagligtas sa kanya noon, kaya responsibilidad niyang alagaan ang bata. Walang nagawa ang asawa kundi pumayag, ngunit sa kanyang kalooban, hindi niya talaga tanggap si Duran. Dahil sa galit niya, kinurot niya ang mga binti ng bata. Hindi inaasahan, ito ang naging sanhi ng maagang panganganak niya kay Miran sa loob lamang ng 7 buwan. Kinagabihan, pag-uwi ni Dongchul, binalaan niya ang kanyang asawa na kung patuloy pa rin itong sasabihin na hindi tunay na anak si Duran, tuluyan na niyang iwan ito. Si Yang Jae, ang kanyang asawa, ay naguluhan. Anong klaseng bata si Duran at umabot sa puntong naging pabaya si Dongchul at humiling pa ng diborsyo. Pinaghinalaan ni Yang Jae na si Duran ay anak sa labas ni Dongchul. Kaya kinabukasan, nagtungo siya sa isang forensic agency upang magpa-DNA test. Habang nag-aalala si Yang Jae, lumabas na rin ang resulta. Hindi tunay na anak ni Dongchul si Duran. Labis ang tuwa ni Yang Jae sa natanggap na balitang ito. Mabuti na lang at hindi pala totoo ang kanyang hinala tungkol kay Dongchul. Ngunit sino nga ba ang tunay na ama ni Duran? Lumalabas na ang tunay na ama ni Duran ay lumapit sa isang loan shark upang mangutang para sa gamutan ng kanyang asawa. Hindi inaasahan, tinanggihan siya ng amo ng pautangan dahil nakita nitong napakahirap ng kalagayan ng ama ni Duran. Dahil dito, napaluhod ang ama ni Duran at nagmakaawa habang nakakapit sa paa ng amo. Sa hindi inaasahang pangyayari, nawala ng balanse ang amo, nadulas, at namatay agad sa pagkakahulog. Habang tumatakas, aksidenteng nakapatay pa ng isa pang tao ang ama ni Duran. Dahil dito, nahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Wala ring pera ang ina ni Duran para sa gamutan, kaya siya rin ay namatay. Dahil sa kabutihang loob, dinala ni Dongchul si Duran noong bata pa siya upang dalawin ang kanyang ama sa bilangguan. Nangako si Dongchul na palalakihin niya si Duran na parang sarili niyang anak. Para sa kinabukasan ni Duran, nakiusap ang kanyang ama kay Dongchul na huwag sabihin kaninuman ang tungkol sa pinagmula ni Duran. Dahil minsang tinulungan ng ama ni Duran si Dongchul, naging lubos ang malasakit ni Dongchul sa bata. Lumipas ang maraming taon. Dalaga na si Duran at napakaganda niya. Nang malaman niyang gipit ang kanilang pamilya, nagtrabaho siya ng part-time nang hindi sinasabi sa kanyang mga magulang. Ngunit para kay Yang Jae, si Duran ay isang anak sa labas na hindi niya alam kung saan galing, ngunit patuloy na nakikikain at nakatira sa kanilang bahay. Sa hapunan, nagluto si Yang Jae ng masarap na braised ribs. Tumanggi si Miran at sinabing nagdadieta siya, pero si Duran ay kumain ng may gana. Labis itong ikinainis ni Yang Jae. Sa isip niya, kahit gumugol siya ng oras sa pagluluto ng mamahaling beef ribs, ano nga ba ang silbi nito? Ngayong araw din iyon, lasing na umuwi si Miran. Nagreklamo siya kung bakit hindi raw sila mayamang pamilya. Sa kanilang magkakaibigan, si Miran lang ang hindi nakapag-aral sa ibang bansa. Wala rin siyang perang pampaaral sa language school na gusto niyang pasukan. Nang makita ni Duran kung gaano kabustong matuto ni Miran ng wikang Banyaga, nagdesisyon siyang gamitin ang kinikita niya sa part-time job para ipasok si Miran sa eskwelahan. Masaya namang tinanggap ni Yang Jae ang passbook, savings book, ngunit hindi niya naisip ang hirap na dinanas ni Duran sa pagtatrabaho. Bagkus, nagreklamo pa siya na kulang ang perang naipon at humiling ng dagdag. Isang araw, dumalo sina Dongchul at Yang Jae sa isang kasalan. Sa daan, nakasalubong nila ang isang babaeng nagngangalang Surom. Siya ang dating may-ari ng paupahang bahay ng mga tunay na magulang ni Duran. Kinuha ni Dongchul si Duran mula kay Surom.
Upang hindi mabunyag ang tunay na pagkatao ni Duran, nagkunwaring hindi niya ito kilala si Dongchul, ngunit agad siyang nakilala ni Surom. Nilapitan siya ni Surom upang batiin, pero sinabi ni Dongchul na nagkamali siya ng tao. Pagkasabi noon, mabilis niyang hinila si Yang Jia palayo. Ang muling paglitaw ni Surom ay labis na ikinabahala ni Dongchul. Isang araw, muli niyang nakita si Surom sa gusaling malapit sa kanilang tinitirhan. Nagduda siya na baka lumipat ito malapit sa kanila, at natatakot siya na baka isang araw ay mabunyag ang tunay na pagkatao ni Duran. Pag-uwi niya, kinausap niya si Duran tungkol sa pag-aaral nito sa ibang bansa. Ayaw ni Dongchul na mag-alala si Duran sa pera. Kahit ibenta pa niya ang kanilang bahay, handa siyang ipadala ito sa abroad. Hindi inaasahan, narinig ni Yang Jia at Miran ang pag-uusap habang nasa labas ng pinto. Galit na pumasok si Yang Jia at kinumpronta si Dongchul. Anya, ni hindi nga raw nito magawang pag-aralin sa ibang bansa ang sarili nilang anak. Pero ngayon, ibebenta pa raw ang bahay para suportahan ang isang anak sa labas na ni hindi nila alam kung saan galing. Hindi makapaniwala si Duran sa mga sinabi ni Yang Jia. Tinanong niya kung hindi nga ba siya tunay na anak ng mga ito. Sinubukang ipaliwanag pa ni Dongchul, pero mariing kinumpirma ni Yang Jia ang totoo. Sa sakit ng kalooban, tumakbo palabas ng bahay si Duran. Habang naglalakad, inalala niya ang malamig at mapanuyang pagtrato ng kanyang ina sa kanya mula pagkabata. Sa wakas, naintindihan niya ang dahilan. Dahil nalaman na niya ang katotohanan, umalis si Duran sa kanilang bahay na wasak ang puso. Sumakay si Dongchul sa kanyang motorsiklo at nilibot ang lugar para hanapin si Duran. Ngunit sa isang eskinita, isang sasakyan ang biglaang sumulpot at nabangga si Dongchul. Huli na nang malaman ito ni Duran. Agad siyang nagtungo sa ospital, ngunit pumanaw na si Dongchul. Sinisi ni Yang Jia si Duran sa lahat ng nangyari. Hindi talaga gusto ni Yang Jia si Duran, at inisip niya na dahil kay Duran namatay ang kanyang asawa. Hinila ni Yang Jia ang buhok ni Duran at itinaboy palabas ng bahay. Ayoko nang makita ang mukha mo, sigaw niya. Nakiusap si Duran at tinawag siyang inay habang kumakapit sa pintuan, pero ni minsan ay hindi itinuring ni Yang Jia na anak si Duran. Wala nang magawa si Duran kundi maglakad sa lansangan ng tuliro at malungkot. Sa mga sandaling iyon, may isang lalaking nasa loob ng bus na nakapansin sa kanya. Agad siyang nagpahinto sa driver. Ang lalaking iyon ay ang tunay na ama ni Duran. Nakulong siya noon dahil sa pagkakapatay. Kamakailan lang siya nakalaya sa ilalim ng parol. Nang makita niya ang malungkot na likod ng kanyang anak, gustong-gusto niyang lapitan at yakapin si Duran, pero hindi siya makagalaw. Wala siyang karapatang lumapit at alam niyang hindi siya karapat-dapat. Kaya hindi niya kayang ipaalam sa kahit kanino na anak si Duran ng isang mamamatay tao. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpakalma si Duran, bumili ng paboritong dumplings ni Yang Jia, at bumalik sa harap ng bahay. Samantala, kung saan-saan naghanap si Miran kay Duran. Nang makita niya ito sa harap ng bahay, masayang hinila niya si Duran papasok. Ngunit sa bakuran, nakita nilang ibinabato ni Yang Jia ang lahat ng gamit ni Duran palabas at mariing ipinilit na paalisin ito sa kanilang tahanan. Nagmamakaawa si Duran ng may lungkot at hiniling ang kapatawaran. Sinabi niyang pagsisikapan niyang kumita ng pera upang suportahan si nanay sa hinaharap. Hanggang ngayon, ayaw pa ring paniwalaan ni Duran na hindi siya tunay na anak ng kanyang ama. Nang makita ito ni Yang Jia, agad niyang inilabas ang ulat ng DNA test noong taong iyon. Nang makita ang ulat, lalong naguluhan si Duran kung sino ba talaga siya. Sa sakit ng damdamin, hinila niya ang kanyang maleta palabas ng bahay. Sa loob ng 28 taon, si Dongchul lamang ang naging sandigan ni Duran sa pamilyang iyon. Ngayon na wala na si Dongchul, pakiramdam ni Duran ay nawalan na ng saysay ang lahat. Kinabukasan, humingi ng tulong si Duran sa kanyang mga kaibigan upang makahanap ng maupahang kwarto. Tinalikuran na ni Duran ang pangarap niyang makapasok sa judicial school at nagsimulang magtrabaho ng masigasig upang makapag-ipon. Sa kabilang banda, ang tunay na ama ni Duran na si Yang Han ay bagong laya mula sa kulungan at binago ang pangalan niya sa Suil. Sa tulong ng isang pari, nagtrabaho si Suil sa isang ampunan. Dahil sa pagiging masipag at tapat ni Suil, nais ng pari na irekomenda siya bilang driver ng isang chaebol na nagbigay ng donasyon sa ampunan. Sa tulong ng pari, nagtungo si Suil sa bahay ng mayamang negosyante. Nang makita siya ni Jung Beong at mapansin ang kanyang magalang na kilos, natuwa ito at naging kontento sa kanya. Pagkatapos makilala ang pamilya ng chaebol, nanirahan si Suil sa kanilang bahay. Samantala, matapos paalisin si Duran, tila panatag na panatag ang loob ni Yang Jia. Pumunta siya kasama si Miran upang kumain ng barbecue. Ibinenta ni Yang Jia ang bahay at tindahan na iniwan ni Dongchul, at plano niyang bumili ng maliit na apartment sa Gangnam at magtayo ng coffee shop. Umasa si Yang Jia na makakahanap si Miran ng mabuting mapapangasawang pamilya roon. Samantala, masipag na nagtrabaho si Duran at natanggap ang unang sahod mula sa nagtitinda ng gulay. Pero wala siyang mapagsabihan ng kanyang saya. Habang iniisip ang dating masayang pamilya nilang apat, dinala ni Duran ang paboritong orange ni Miran sa harap ng bahay, ngunit itinapon ito ni Yang Jia sa lupa. Ayaw nang kilalanin ni Yang Jia si Duran bilang anak. Hindi matanggap ni Duran ang ganoon. Kahit hindi sila magkadugo, 28 taon silang namuhay bilang isang pamilya. Wala man lang bang kahit kaunting damdamin si Yang Jia para sa kanya. Inabot ni Duran ang perang kinita niya sa part-time job at nangakong susuportahan si Yang Jia. Ngunit aksidenteng nahulog ni Yang Jia ang pera at hayagang sinabi, kahit bigyan mo pa ako ng ilang libong bilyon, hindi ko kailangan. Ang gusto ko lang, mawala ka. Kinabukasan ng umaga, isang batang chaebol ang dumating ng maaga sa opisina habang maganda ang kanyang mood. Ngunit pinag-uusapan siya sa likuran ng kanyang mga empleyado. Naguguluhan siya at hindi maintindihan ang nangyayari. Pagdating niya sa opisina, nalaman niyang kumalat online ang mga hindi magandang litrato niya. Doon niya lang natuklasan na nawawala ang USB na naglalaman ng kanyang mga pribadong larawan.
Tumawag siya sa kasambahay upang itanong kung nakita ba ito sa kanyang suite. Ngunit sinabi ng kasambahay na maraming beses na raw niyang sinuri at wala naman ito roon. Naalala niya na kahapon sa kalsada, nabangga niya ang isang pabiglang kumilos na babae na nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa kanya. Inisip niyang baka ito ang nakapulot ng kanyang USB at gumaganti ngayon. Kaya agad siyang nagmaneho papunta sa hotel kung saan nagtatrabaho ang babae bilang part-timer upang hanapin siya. Ngunit sabi ng receptionist walang ganoong tao sa hotel. Kaya inutusan niya ang kanyang sekretarya na tumawag ng pulis para hulihin ang babae. Sa mismong sandaling iyon, nakita niya ang babae na namimigay ng flyers sa kalsada. Sayang lang daw ang pagod niya. Ang lalaking ito ay si Derrick. Tinapakan niya ang flyer ni Duran at hinawakan ang kamay nito, pilit na pinapabigay ang USB. Gulat na gulat si Duran at nagtataka kung sino ang taong ito. Ngunit agad niyang nakilala na siya ang manyakis na nanligaw sa mayamang dalaga sa hotel noong nakaraan. Hindi alam ni Duran kung aling USB ang sinasabi ni Derrick. Ayon kay Derrick, noong araw na nagbanggaan sila, tiyak na nahulog ang USB sa kanyang bulsa at pinulot daw ni Duran. Inisip ni Duran na naghahanap lang ito ng gulo kaya binalewala niya ito. Tumalikod siya para umalis, ngunit hinawakan siya ni Derrick upang pigilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, aksidenteng natapik ni Derrick ang kanyang dibdib. Masamang tiningnan siya ni Duran. Lalo nitong pinatibay ang paniwala niyang manyakis nga si Derrick. Agad na humingi ng tawad si Derrick at tumakbo palayo. Pagkasakay niya sa sasakyan, inisip niya kung bakit doon pa talaga tumama ang kamay niya. Pagkatapos ay naisip niya na baka hindi rin pala si Duran ang may USB. Ngunit agad din niyang binalewala ang iniisip niyang argumento. Sa mga oras na yon, nakatanggap si Derrick ng tawag, nahanap na raw ang taong nag-upload ng mga litrato. Lumabas na ang anak ng kasambahay ang nakakita ng USB at masayang nag-upload ng mga larawan. Nang makita niyang bata pa ito, hindi na niya pinursu ang kaso. Ngunit habang tinitingnan niya ang USB, nakaramdam siya ng matinding pagkailang. Bigla niyang naalala na aksidente niyang nahipuan si Duran. Sa mainit na araw na yon, labis siyang nahiya at nangakong sanay hindi na sila muling magkita. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Nagdesisyon si Duran na mag-apply sa isang kilalang kumpanya ng pagkaing delata at pagkain. Samantala, ang ama ni Derrick ang presidente ng kumpanyang ito. Habang patungo sa interview si Duran, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng tiyan, kaya dali-dali siyang pumasok sa banyo, ngunit sa men's restroom pala. Paglabas niya, muling nagtagpo ang landas nila ni Derrick. Nang makita ni Derrick ang isang babae na lumalabas, inakala niyang siya ang nagkamali ng pasok kaya agad siyang yumuko bilang paghingi ng paumanhin at paalis na sana. Nakilala ni Duran si Derrick at sa isip niya, ang manyakis na to, kahit saan sumusulpot. Kaya agad siyang sumugod at sinuntok ito. Ngunit bigla na lang may lumapit na isang aplikante at sinabing, ito ay men's room. Doon lang napagtanto ni Duran na siya pala ang nagkamali ng pasukan. Pagkahingi ng tawad, agad siyang tumakbo palayo. Habang si Derrick naman ay walang awang pinagtawanan ng ibang aplikante. Bilang CEO ng isang malaking kumpanya, ni hindi man lang niya masabi ang, ito ay banyo ng mga lalaki. Pagbalik niya sa kanyang opisina, labis ang kanyang galit dahil napahiya siya mismo sa loob ng sarili niyang kumpanya. Biglang naalala ni Derrick ang interview card na nakakabit sa dibdib ni Duran. Inisip niya na isa si Duran sa mga aplikanteng dumalo para sa panayam sa kanilang kumpanya, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang sekretarya upang ipakuha ang mga resume ng mga aplikante ngayong araw. At totoo nga, natagpuan niya ang resume ni Duran. Labis itong ikinatuwa ni Derrick. Maya-maya, nakatanggap si Duran ng mensahe na pasado siya sa interview at tuloy siya sa susunod na round. Nang mabasa niya ang mensahe, napuno siya ng saya. Ngunit hindi alam ni Duran na may isang taong palihim na nag-aabang sa kanya. Nasa loob ng kanyang opisina si Derrick, iniisip kung ano kaya ang magiging itsura ni Duran kapag nakita siya kinabukasan sa interview. Ini-imagine pa niya kung gaano kalaki ang kapangyarihan niya sa sitwasyong iyon. Samantala, ang tunay na ama ni Duran ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang driver ng isang mayamang pamilya. Isang araw, sumama si Suil sa kasambahay upang mamalengke. Sa pagliko nila sa kanto, nabangga siya ng isang babae na nagtutulak ng kariton na may mga frozen goods. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang ito ay ang anak niyang matagal na niyang hindi nakita, si Duran. Dahil sa kanyang kasaysayan bilang ex-convict, hindi naglakas loob si Suil na sabihin siya ang ama ni Duran. Habang pinapagalitan si Duran ng kanyang amo, labis ang awa at sakit na naramdaman ni Suil. Nakatulala siya, walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Matagal nang ipinangako ni Dongchul sa kanya na aalagaan ng mabuti ang kanyang anak at hindi ito pahihiraping magtrabaho sa palengke. Kaya't kinutuban siya na baka may masamang nangyari kay Dongchul. Kinabukasan, nagtungo si Suil sa tindahan na dating pagmamay-ari ni Dongchul, ngunit nakita niyang sarado na ito. Sabi ng mga nadaan ng tao, matagal na raw patay ang may-ari ng tindahan. Laking gulat ni Suil nang marinig ito. Ayon sa kanila, nasangkot si Dongchul sa isang aksidente sa kalsada at matagal nang nailibing. Hindi makapaniwala si Suil. Sa sobrang gulat, napasigaw siya at binasag ang harapan ng tindahan habang tinatawag ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan. Doon lang, sa harap ng larawan ni Dongchul, tuluyang tinanggap ni Suil ang katotohanan. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Dongchul, nagdesisyon si Suil na palihim na tumulong sa kanyang naiwang pamilya. Pumunta siya sa bangko at winidraw ang lahat ng naipon niyang pera at palihim na inilagay ito sa mailbox sa harap ng bahay ni Dongchul, umaasang mabawasan man lang ang bigat ng kanilang buhay. Ngunit hindi niya alam na pinalayas na pala si Duran ni Yang Jia. Si Yang Jia naman ay paulit-ulit na binilang ang perang hindi niya alam kung saan galing. Nang matapos, umabot ito ng mahigit 4 na milyong won.
Inakala ni Yang Je na ito ay perang nautang kay Dongchul bago siya namatay, kaya't buong tuwa niya itong tinanggap. Nang araw ding iyon, pumunta si Suil sa tindahan ng prutas upang mamili para sa pamilya ng Chaebol at bumili rin siya ng kahon ng mga kahel at ubas para sa pamilya ni Dongchul. Nang makauwi siya, nakita niyang masaya at nagtatawanan sina Yang Je at Miran. Ngunit ni Anino ni Duran wala siyang nakita. Nang makita ni Miran ang mga kahel at ubas sa harap ng pintuan, instinctively niyang nasabi na ito ang mga paboritong prutas ni Duran. Ngunit agad siyang pinigilan ni Yang Je at sinabing huwag na huwag nang banggitin si Duran. Nagtaka si Suil kung bakit ganoon ang sinabi ni Yang Je, kaya't nagtanong siya sa mga kapitbahay na dumaraan. Hindi niya inaasahan na maririnig niyang pinalayas pala ni Yang Je ang kanyang anak. Nabagabag si Suil at agad na nagtungo sa palengke kung saan huli niyang nakita si Duran upang hanapin ito. Nang tanungin niya ang may-ari ng pwesto ng gulay, nalaman niyang tumigil na sa pagtatrabaho si Duran at wala ring contact information ang may-ari. Hindi alam ni Suil kung saan pupunta ang anak niyang nag-iisa. Hindi rin niya alam kung ayos lang ba si Duran. Samantala, nasa bahay sina Yang Je at Miran, komportableng kinakain ang prutas na iniwan sa kanilang pintuan. Inakala nilang ito ay galing sa parehong taong nagpadala ng pera noong nakaraan. Hindi nila alam kung magkano na ang utang ng taong iyon at kung bakit ito patuloy na nagbibigay. Dahil dito, nagpasya silang magpakabit ng kamera sa pintuan upang mahuli kung sino ang taong may utang na iyon. Samantala, aksidenteng natulungan ni Duran ang isang matandang babae na may amnesia. Hindi inaasahan, siya pala ang ina ng presidente ng kumpanyang ina-applyan ni Duran. Noong araw na yon, patungo si Duran sa Bomb and Food para sa panibagong interview. Biglang lumapit si Jung Beong kay Duran, hinila siya at paulit-ulit na tinawag siyang ate. Ipinilit ni Jung Beong na siya raw ang nakatatandang kapatid ni Duran at hindi siya pinapalakad. Nagpanik si Duran dahil nagmamadali siya sa panayam. Tumawag siya ng pulis at doon lang nila nalaman na may amnesia pala ang babae. Hinawakan ng mga pulis si Jung Beong para makaalis na si Duran. Sa mga oras na ito, hinihintay ni Daeryuk ang pagdating ni Duran. Gusto niyang ipagmalaki ang sarili sa babaeng minsang pinagbintangan siyang gigolo. Ngunit naghintay siya ng naghintay at hindi pa rin dumating si Duran. Tapos na ang panayam. Hindi alam ni Daeryuk na naantala si Duran dahil sa kanyang lola. Dahil hindi niya nakita si Duran, medyo nadismaya siya. Inakala niyang pumunta si Duran sa ibang kumpanya, kaya labis siyang nagalit. Dumating si Duran ng huli na at sinabing tapos na ang interview. Umuwi siyang malungkot at bigo, ngunit laking gulat niya nang matuklasang nawawala ang kanyang cellphone. Inisip niyang baka naiwan o nalaglag ito noong nagkagulo sila ni Jung Beong. Kaya nagtungo siya sa istasyon ng pulis. Si Jung Beong naman ay hindi pa rin natatagpuan ng kanyang pamilya, kaya umiiyak ito at nagpupumilit sumama kay Duran. Dahil naawa si Duran, dinala niya sa bahay si Jung Beong upang pansamantalang alagaan. Kapag nahanap ang pamilya ni Jung Beong, tatawag siya sa pulis upang sunduin ito. Pinalitan ni Duran ang damit ni Jung Beong at nilutuan ito ng bibimbap. Habang kumakain, ikinuwento ni Jung Beong ang mga pinagdaanan niya noon kasama ang kanyang nakababatang kapatid at kung paano sila nagkapit-bisig sa hirap ng buhay. Akala ni Duran ay isang karaniwang matanda lamang si Jung Beong na maraming pinagdaanan sa buhay. Ang totoo, siya pala ay ang ina ng boss ng isang malaking conglomerate, si Jin Gok. Sa wakas, tinawagan ng pulis ang pamilya ni Jung Beong upang sunduin ito sa bahay ni Duran. Kinabukasan, nagdala si Secretary Yang ng regalo sa presinto at hiniling sa mga pulis na ibigay ito kay Duran. Ikinuwento rin ng mga pulis kay Secretary Yang na hindi nakadalo si Duran sa panayam sa kumpanyang pangpagkain dahil kay Jung Beong. Nang malaman ito, agad na inutusan ni Jin Gok si Secretary Yang na kunin ang file ni Duran. Natuklasan niyang isa pala itong napakahusay na aplikante, mataas ang marka niya sa pagsusulit at panayam, at muntik na siyang mawalan ng isang masipag at mabait na empleyado. Kaya't pinatawag niya si Duran at inappoint bilang kanyang sekretarya. Sobrang tuwa ni Duran at halos nagsasayaw siya sa daan pauwi. Kinabukasan, masiglang pumasok si Duran sa trabaho, ngunit may hindi inaasahang pangyayari. Habang papunta siya sa opisina ni Jin Gok, aksidenteng nasalubong niya si Daeryuk. Nagkatinginan sila sa gulat. Tinanong ni Duran si Daeryuk kung anong ginagawa niya roon. Sumagot si Daeryuk na siya raw dapat ang nagtatanong ng ganoon. Ipinakita ni Duran ang kanyang ID at sinabing sekretarya siya roon. Ipinakita rin ni Daeryuk ang kanyang ID. Laking gulat ni Duran nang malamang ang gigolong ito ay ang general director pala ng kumpanya. Pinuna ni Daeryuk si Secretary Yang kung bakit niya binigyan ng posisyon si Duran ng walang formal na panayam. Ipinaliwanag ni Secretary Yang na utos iyon ng presidente. At sakto namang dumaan si Jin Gok sa mga oras na yon. Doon nalaman ni Daeryuk na si Duran pala ang tumulong sa kanyang lola. Balak sana niyang turuan ng leksyon si Duran, pero dahil sa ginawang iyon, hindi na niya magawang gawing komplikado ang sitwasyon. Samantala, nag-aalala si Duran habang nakaupo sa isang sulok, iniisip na baka siya ay gantihan o mawalan ng trabaho dahil sa anak ng presidente ang nasalin niya. Ngunit naisip niyang ang pinakamainam na paraan para harapin ang takot ay ang harapin mismo ito. Kaya't nagkusang loob siyang dalhan ng tsaa si Daeryuk. Nagkunwari si Daeryuk na nasaktan siya sa pagkakabangga noong araw na yon at madalas daw siyang makaranas ng sakit ng ulo at pagkahilo. Nag-alala si Duran sa narinig. Napatawa si Daeryuk, hindi niya inakalang ganoon kadaling lokohin ang babaeng ito. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa paghahanap si Suil sa kanyang anak, ngunit wala pa ring balita. Hindi niya inaasahang muling magkikita sila ng kanyang anak sa bahay ng among pinagsisilbihan niya. Nagkataon, bumalik ang amnesia ni Jung Beong at muli niyang hinanap si Duran. Dahil sa kanyang demensya, inakala niyang si Duran ang nawawala niyang kapatid. Dumating ang anak at manugang ni Jung Beong upang sunduin siya, ngunit umiyak ito at ayaw umuwi.
Wala nang nagawa si Duran kundi manatili sa tabi ni Jumbeong upang ihatid ito pauwi. Dahil dito, muling nakita ni Suil ang kanyang anak. Laking pagtataka niya kung bakit nasa bahay ng isang chaebol ang anak. Mula sa kasambahay, nalaman niyang nagtatrabaho pala si Duran bilang sekretarya sa kumpanya ng mga chaebol. At siya ang kailangang maghatid sa anak pauwi ngayong gabi. Tahimik niyang minaneho ang anak pauwi, ang anak na hindi niya kayang sabihin siya ang tunay na ama. Napaluha si Suil. Nagpasalamat siya sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makasama ang kanyang anak. Nang makita niyang maayos na inaasikaso ni Duran ang sarili nitong buhay, nakaramdam siya ng ginhawa. Kinabukasan, nalaman ni Jumbeong na may sakit siya at nakaabala siya kay Duran. Kaya inimbitahan niya si Duran na maghapunan sa kanilang bahay. Ang tungkuling sumundo kay Duran ay ipinagkatiwala kay Suil. Binilhan niya ang anak ng paborito nitong banana milk at maagang naghintay sa baba ng gusali ng kumpanya. Nang makita niyang iniinom ni Duran ang gatas ng may kasiyahan, uminit ang kanyang dibdib sa tuwa. Kahit isang maliit na bote lang ng gatas, iyon ay simbolo ng puso ng isang ama para sa kanyang anak. Itinago pa niya ang bote na ininuman ni Duran. Habang masaya si Suil, may halo rin itong lungkot. Habang lalong napapalapit siya kay Duran, mas nalalapit din ang posibilidad na mabunyag ang kanyang lihim. Para sa ikabubuti ng kinabukasan ng kanyang anak, nagpasya si Suil na lumayo. Balak sana niyang hilingin kay Jumbeong na magbitiw na, pero bago yon, gusto nitong bigyan muna ng regalo si Duran. Nagpasya si Suil na huling beses na makipagkita kay Duran para magpasalamat sa lalaking madalas sumundo sa kanya. May inihanda ring munting regalo si Duran para sa kanya. Inimbitahan siya ni Suil na kumain ng mangkok ng pansit. Pumunta sila sa isang noodle shop. Hindi napigilan ni Duran na pag-usapan ang kanyang ama. Dati, tuwing nalulungkot siya, dinadala siya ng ama niya upang kumain ng isang mangkok ng pansit. Pero wala na ang ama niya sa mundong ito. Siya lang ang tanging tagapagtanggol niya sa buong mundo. Ang pagkawala ng taong pinakanagmamahal sa kanya ay labis na nagpapalungkot kay Duran. Nang makita ni Suil ang anak niyang malungkot habang kumakain ng pansit, hindi niya makayang panoorin. Sa sandaling iyon, muling nanginig ang kanyang puso. Gusto pa rin niyang manatiling tagapagtanggol ni Duran. Hanggat hindi pa ito nakakahanap ng tunay na taong magtatanggol sa kanya, siya na muna ang gagawa noon. Kahit hindi pa ganoon kalamig ang panahon, isinabit niya sa liig ang scarf na ibinigay sa kanya ni Duran. Pagkatapos, pumunta siya sa inuupahang bahay ni Duran upang tingnan kung sarado ng maayos ang bintana. Napansin niyang maluwag ang bakal ng bintana, kaya't agad siyang bumili ng tornilyo upang ayusin at patibayin ito. Pagbalik ni Duran mula sa trabaho, kinailangan niyang magtago sa isang sulok ng pader at tahimik na panoorin ang anak. Kinabukasan, pumunta si Duran sa butika upang bumili ng gamot para kay Deryo. Dahil sinabi nitong sumasakit ang ulo at nahihilo siya matapos siyang mabangga noon, gusto rin sana ni Duran na ipasuri ito sa ospital para sa brain scan. Hindi napigilang tumawa ni Deryo. Hindi niya maisip na ang ganitong maalalahaning babae ang siyang nakabangga sa kanya noon. Samantala, bilang pasasalamat sa pag-aalaga ni Duran, tinawagan siya ni Jumbeong at sinabing, tutuparin ko ang pangarap mo. Ngunit hindi matanggap ni Duran ang kagandahang loob ni Jumbeong. Kaya't wala nang nagawa si Jumbeong kundi dalhin siya sa mall upang mamili ng mga gamit para sa kanya. Ngunit bigla na namang bumalik ang amnesia ni Jumbeong. Gustong pumunta ni Jumbeong sa amusement park kasama si Duran. Nang malaman ito ni Jingok, nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Jumbeong. Kaya inutusan niya si Deryok na sundan sila. Hindi inaasahan, hindi nakilala ni Jumbeong ang kanyang apo at inakala itong kapitbahay lamang. Walang nagawa si Duran kundi imungkahing sumama na lang si Deryok sa kanila. Masaya namang pumayag si Jumbeong. Masayang kumain sina Duran at Jumbeong ng cotton candy, bumili ng ice cream, at naglaro ng electric car. Nang mabalitaang nakabalik na si Jumbeong sa bahay, dali-daling umakyat sa ikalawang palapag ang manugang at apo sa manugang. Dinala ni Jumbeong si Duran sa kanyang kwarto, kinuha ang kahong may mga mamahaling gamit, at pinapili si Duran ng anumang gustuhin nito. Ibinigay ni Jumbeong kay Duran ang isang mamahaling kwintas na may diamante. Noon, hindi niya magawang ibigay iyon sa kanyang manugang. Nang marinig ito ng manugang na si Yunyang, agad niyang sinabi kay Jingok na kunin ang kahon mula sa kwarto ni Jumbeong. Ngunit sagot ni Jingok, hayaan na lang si inay na maging masaya. Naiinis naman ang apo sa manugang na si Daya dahil hindi man lang iyon ibinigay noon sa kanya, pero ngayon ay ibinigay ito sa isang tagalabas. Hindi naman makitid ang isip ni Duran. Habang natutulog si Jumbeong, ibinalik niya agad ang kwintas kay Yunyang. Kinagabihan, habang tinitingnan ni Suil ang mga larawan, napansin niyang laging nakatitig si Deryok kay Duran. Kinabukasan, habang nililinis ni Jumbeong ang kahon ng alahas, napansin niyang nawawala ang pinakamamahal niyang kwintas. Unti-unti na yata niyang nakakalimutan ang mga bagay sa paligid niya. Iniisip naman Yunyang na mapupunta rin sa kanya ang lahat ng pag-aari ng kanyang biyenan balang araw. Kaya hindi niya ibinalik ang kwintas. Sa halip, isinusuot pa niya ito para ipagmayabang sa kanyang mga kaibigan. Habang tumatagal, nadiskubre ni Deryok na unti-unti na siyang nagkakagusto kay Duran. Dahil dito, tinapos na niya ang ugnayan sa kanyang blind date. Laking gulat ni Yunyang nang malaman ito dahil ang blind date ay anak ng presidente ng isang kumpanyang gumagawa ng gamot. Noon, malinaw na pumayag si Deryok na maghanap ng kapantay. Pero ngayon, sinabi niyang ayaw na niyang makipagkita pa. Inamin ni Deryok na gusto niyang pakasalan ang taong tunay niyang mahal. Nang araw na yon, matapos ang isang party, nais ni Deryok na ihatid pauwi si Duran. Pero iginiit ni Duran na sasakay siya ng subway ng mag-isa. Hindi inaasahan, palihim na sumunod si Deryok sa tren. Subalit, hindi pareho ang direksyon ng kanilang mga bahay. Sinabi ni Duran kay Deryok na mali ang sinakyang tren nito. Dapat ay sa kabilang direksyon siya sumakay. Ngunit sabi ni Deryok, ayos lang ito. Makakauwi rin naman siya.
Inakala ni Duran na lasing lang ito at nawala ng kontrol sa sarili. Pero iginiit ni Daryuk na hindi siya lasing. Sa kabilang banda, naalala pa rin ni Daya ang tungkol sa kwintas na ibinigay ni Jumbeong kay Duran. Nang makaharap si Duran, ginamit ni Daya ang kanyang pagiging anak ng may-ari ng bahay para utusan si Duran na gumawa ng kape para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Suil at sinabi kay Duran na hindi niya kailangang gumawa ng kape dahil hindi siya kasambahay, kundi isang iginagalang na bisita ni Jumbeong. Galit na galit si Daya dahil inutusan siya ng isang kasambahay. Hinarap niya si Suil at sinabing isa lang itong bayarang driver sa bahay na yon, kaya wala siyang karapatang makialam sa usapan nila. Pinapaalis niya agad si Suil mula sa bahay. Nakita ni Duran na napagalitan si Suil dahil sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Daya na humingi ito ng paumanhin kay Suil. Ganoon lang ang hinihintay ni Daya at agad niyang sinermonan si Duran ng walang awa. Dumating naman sina Jinggook at Jumbeong sa bahay sa oras na yon. Narinig nila ang lahat ng sinabi ni Daya. Labis na nagalit si Jinggook. Kahit siya na isang may mataas na posisyon, hindi kailanman gumanito sa mga kasambahay. Lubos siyang nadismaya kay Daya. Dahil sa sermon ng ama, nag-init ang ulo ni Daya, lalo't ang kanyang ina ay matalik na kaibigan ni Yunyang. Pilit na pinoprotektahan ni Yunyang si Daya upang hindi ito masaktan. Binigay ni Yunyang kay Daya ang kwintas na may diamante na kay Jumbeong. Ngunit hindi nila alam na kapag inaatake ng karamdaman si Jumbeong, naaalala niya agad ang kwintas na yon. Dumiretso si Jumbeong sa kwarto ni Daya at hinanap ang kanyang kwintas. Binuksan niya ang aparador at nakita niyang nagtatago si Daya sa loob. Galit na galit si Jumbeong at tinanong si Daya kung paano siya naglakas loob na nakawin ang kanyang kwintas. Natakot si Daya at agad itong isinauli. Tinanong ni Jinggook kung bakit nasa kanya ang kwintas. Agad namang nagsalita si Yunyang at sinabing siya ang nagbigay nito kay Daya. Nang marinig iyon, wala nang nasabi si Jinggook sa kanilang dalawa. Umalis ang lahat at naiwan si Daya na mag-isa at umiiyak. Tinawagan niya ang kanyang tunay na ina at nagreklamo na napahiya siya ng husto sa harap ni Duran. Sinabi ni Daya sa kanyang ina na mag-isip ito ng paraan para mapaalis si Duran. Kaya't lumapit si Hongsil kay Yunyang at nagmungkahi na maghanap na lang ng profesional na nurse para mag-alaga kay Jumbeong. Hindi raw magandang umasa na lang palagi kay Duran. Sumang-ayon si Yunyang sa ideya. Kaya't agad na humanap si Hongsil ng isang nagsasabing siya ang pinakamahusay na nurse sa buong bansa. Ipinakilala ni Yunyang sa nurse ang kalagayan ni Jumbeong. Kumpiyansa ang nurse na kaya niyang hawakan ang sitwasyon. Habang sila'y nag-uusap, biglang inatake ng demensya si Jumbeong. Hinablot ni Jumbeong ang buhok at inatake ang mga taong nasa harapan niya. Hindi rin nakaligtas si Hongsil sa gulo. Sinabi ng nurse sa kanila na umurong muna sila. Siya na raw ang bahalang magpakalma kay Jumbeong. Hindi siya nagsisinungaling. Makalipas ang kaunti, mahimbing na natulog si Jumbeong ng tahimik. Walang nakaalam na ang sikreto sa pagiging kalmado ni Jumbeong ay mga pampatulog. Dahil dito, mabilis muling nagkasakit si Jumbeong. Nang hindi niya makita si Duran, tumanggi siyang makinig sa nurse. Ipinagtapon ni Jumbeong ang buong pakete ng gamot na dala ng nurse. Pag-uwi ni Jinggook, nakita niyang nagwawala ang kanyang ina. Pero hindi pa rin niya naintindihan kung ano talaga ang nangyayari. May sakit si Jumbeong. Tinawag niya si Jinggook na tatay at isiniwalat ang ginawa ng nurse. Nang makita ng nurse na nabuking na ang lahat, mabilis itong tumakas. Agad na kinontak ng lahat si Duran. Ngunit walang sumasagot. Ang totoo, kagabi pa lang ay sinabihan na ni Yunyang si Duran na huwag nang bumalik sa bahay para alagaan si Jumbeong. Ginamit pa ni Yunyang ang pera upang hamakin si Duran. Wala nang nagawa si Jinggook kundi tumawag ng doktor para turukan ng pampakalma si Jumbeong. Nang makita ng doktor ang pakete ng gamot na ininom nito, nalaman niyang iyon ay pampatulog. Hindi ito dapat gamitin ng basta-basta kung walang reseta. Kung hindi, maaaring magdulot ito ng matinding problema. Tiningnan ni Jinggook ang kanyang asawa at manugang ng may pagtataka. Pareho silang natakot at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Pagkaalis ng doktor, galit na sinabi ni Jinggook sa kanila na kumbinsihin si Duran na bumalik. Kung hindi na sila pwedeng bumalik sa bahay na yon. Kaya kinabukasan, pumunta sina Yunyang sa bahay ni Duran ngunit tinanggihan sila. Una, naramdaman ni Duran na hindi siya kasing husay ng isang profesional. Pangalawa, gusto niyang umiwas kay Daryuk. Pagkatapos ng lahat, magkaiba sila ng estado sa buhay. Kaya alam niyang wala namang patutunguhan ang pagitan nila. Sinubukan ni Daya na solusyonan ang lahat gamit ang pera. Sinabi niya kay Duran na tataasan niya ang sweldo nito. Nasaktan ang dangal ni Duran dahil dito. Ayaw na niyang magsalita pa. Kaya tinanggihan niya si Yunyang at pumasok sa bahay. Galit na galit si Yunyang at sinisisi si Daya na wala nang ginawa kundi manggulo. Wala na siyang nagawa kundi ibaling ang sisi kay Duran. Layunin niya na ipakita kay Jinggook na mayabang si Duran at ayaw nang bumalik sa bahay. Nagtaka si Jinggook kung paanong ang isang mabait na tao tulad ni Duran ay biglang magbabago ng ugali. Kaya't naisip niya na si Yunyang ang may ginawa. Kaya sinabi ni Jinggook kay Yunyang na kung hindi niya kayang pabalikin si Duran, huwag na rin siyang umasang makakabalik sa bahay. Kaya't napilitan si Yunyang na muling hanapin si Duran upang kumbinsihin siya. Ayaw nang guluhin ni Duran ni Yunyang kaya't nagtungo siya sa parke. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Duran mula kay Jinggook. Ngunit nang sagutin niya ang telepono, bigla siyang tinanong ni Jumbeong kung saan siya pupunta. Wala na ba siyang pakialam kay Jumbeong? Medyo nayanig si Duran sa narinig niya. Dahil madalas na silang nagkikita, itinuring na ni Duran si Jumbeong na parang kamag-anak. Kaya agad siyang pumunta sa bahay ni Jinggook. Sa kabilang banda naman, si Daryuk ay nag-confess sa isang babae at aksidenteng nakita ito ni Suil. Simula noon, napansin na ni Suil ang binata. Ayon sa balita, kamakailan lang ay nakita itong nakikipag-date sa ibang mga babae. At hindi pa nga nagtatagal, muli itong nagpakita kay Duran.
Inakala ni Suil na si Daryuk ay isang babaerong gusto lamang paglaruan ang kanyang anak. Nakita rin ni Daryuk na malapit si Suil kay Duran, kaya gusto niyang pakiusapan ito na magsabi ng maganda tungkol sa kanya. Pumayag naman si Suil, pero sabay paalala kay Duran na huwag agad-agad magpapadala sa mga mayayamang gaya ni Daryuk. Sa huli, siya rin daw ang masasaktan. Ayaw ni Suil na masaktan ang kanyang anak. Hindi alam ni Duran na ang kaharap niya ay ang tunay niyang ama. Kaya inosente siyang sumang-ayon sa payo nito. Samantala, pursigido na si Daryuk sa panliligaw kay Duran. Araw-araw niya itong sinasamahan sa hintayan ng bus at palaging gumagawa ng dahilan para makalabas kasama siya, gaya ng pagre-research sa palengke. Kapag kumakain sila sa labas, hindi nito nakakaligtaang purihin ang ganda ni Duran. Akala ni Duran ay biro lang ang mga sinasabi nito. Sinabi niya na hindi niya ito gusto. Pero nang minsang hindi niya ito nakita sa hintayan ng bus, hindi niya maiwasang lingunin ang paligid. Biglang lumitaw si Daryuk at natuwang nakita siyang naghahanap. Nahihiya si Duran at hindi ito inamin, kaya tinukso siya ni Daryuk. Nang araw na yon, nagkasakit si Jumbeong kaya tinawagan si Duran upang isama sa picnic. Nagpunta ang grupo sa parke. Napakainit at masaya ng tagpo, parang isang tunay na pamilya. Sa oras na yon, biglang hinipan ng hangin ang sombrero ni Jumbeong. Tinangka niya itong pulutin pero nadulas siya at muntik nang gumulong pababa sa bangin. Sa gitna ng pangyayari, itinulak siya ni Duran palayo sa gilid pero siya naman ang nahulog. Malakas ang pagkakabangga ng leg niya sa puno kaya nawalan siya ng malay. Lubhang nag-alala si Daryuk at agad siyang binuhat papuntang ospital. Pagdating doon, mahigpit pa rin ang hawak niya sa kamay ni Duran at ayaw siyang bitiwan. Nang makita niyang hindi pa rin ito nagigising, napaluha siya sa pag-aalala. Buti na lang at hindi malala ang tinamo ni Duran, kaya nagkamalay din ito kalaunan. Napilayan lamang siya sa paa. Nakita ni Suil kung gaano kaalala si Daryuk para kay Duran. Kaya pauwi, nagsimula na siyang magsalita ng maganda tungkol sa binata. Nakita ni Suil ang sinseridad ni Daryuk, kaya napagpasyahan niyang pagtambalin ang dalawa. Nagkunwari siyang may lakad upang si Daryuk ang magsundo at maghatid kay Duran. Doon na rin unti-unting napansin ni Duran ang kakaiba. Dati ay si Suil pa mismo ang nagsabing umiwas siya kay Daryuk. Pero ngayon, iba na ang ikinikilos nito. Sinabi ni Suil na tunay na mahal siya ni Daryuk. Ang buhay ay minsan lang dumating. Nais niyang mabuhay ng masaya ang babae kasama ang taong mahal niya. Ngunit nagsimula silang magbatuhan ng puna at ipinamukha ang mga kapintasan ng isa't isa. Lumabas na hindi sila nagkasundo sa kanilang mga pahayag. Malinaw na napag-usapan nilang si Suil ay nagtay, pero ang sabi naman ni Daryuk ay may sipon ito. Pagbalik nila, sinabi ni Suil na may kailangan siyang gawin kaya kailangan niyang umalis. Akala ni Duran ay iniiwan siya ni Suil kasama si Daryuk, pero sa pagkakataong ito, totoong may kailangan gawin si Suil. Sa kanilang pag-uwi, todo ang pang-akit ni Daryuk kay Duran. Ipinahayag naman ni Duran ang kanyang mga pangamba na baka hadlangan sila ng agwat sa estado sa buhay. Ayaw rin niyang pagtawanan ng iba at sabihin sakim siya sa yaman. Pero sabi ni Daryuk, pinag-isipan na niya ang lahat ng iyon. Hiningi niya ang tiwala ni Duran kahit isang beses lang. Pangako niyang mamumuhay silang masaya habang buhay. Sa harap ng tapat na pag-amin ni Daryuk, hindi na siya iniwasan ni Duran. Naghalikan silang dalawa ng buong alab. Samantala, lalo pang lumalalim ang pagmamahal ni Jumbeong kay Duran. Maluwag siyang nagpa-order ng 2 diamond necklaces para ibigay kay Duran. Isa ang suot ng bawat isa na parang magkapatid. Habang kumakain, napansin ni Yunyang ang kwintas ni Duran at agad nagpakita ng hindi magandang reaksyon. Mas lalong hindi natuwa si Daya. Inihagis niya sa kama ang maliit na diamond necklace na bigay ni Jumbeong. Ibinuhos niya ang galit sa kanyang asawa dahil pakiramdam niya, hindi man lang siya kasing halaga ng isang sekretarya. Kaya pumunta si Daya sa kumpanya at nagdala ng bulaklak para kay Jingok upang makuha ang tiwala nito. Paalis na sana siya nang aksidenteng makita si Duran. Nag-astang amo si Daya at inutusan si Duran. Tinawag din ni Duran si Daya na madam. Nasaksihan ng hindi inaasahan ni Daryuk ang tagpong ito. Ngayong araw, niyaya ni Daryuk si Duran at inilabas ang singsing na matagal na niyang inihanda at siya na mismo ang nagsuot nito sa dalaga. Matatag na sinabi ni Daryuk kay Duran na seryoso siya. Kaya sana raw ay mamuhay ito ng may dignidad at huwag hayaang apihin ng kahit sino. Dahil babae niya si Duran, nararapat lamang na taas no itong humarap sa kahit sino. Iminungkahi ni Daryuk na ipaalam na nila sa lahat ang kanilang relasyon, ngunit hindi pa handa si Duran. Nakiusap siyang bigyan pa siya ng kaunting panahon. Sa mga oras na yon, tumawag si Yunyang. Muli na namang nagkasakit si Jumbeong at hinahanap si Duran. Agad na umuwi ang dalawa. Pagkakita kay Duran, tumigil sa pag-iyak si Jumbeong. Napagkamalan pa niya ang sariling apo na isang kapitbahay. Nakita ni Duran na hindi maayos ang kalagayan ni Jumbeong, kaya nagpa siyang manatili ng isang araw. Sa itaas, nahirapan ng makatulog si Daryuk. Nandoon sa bahay niya ang kasintahan niya pero hindi siya makatulog. Kaya nag-text siya rito at niyaya itong lumabas. Palihim silang lumabas papunta sa bakuran para manood ng mga bituin. Matamis at mainit ang tagpo, ngunit aksidenteng nakita ito ni Daya. Isa itong magandang pagkakataon para paalisin si Duran. Kaya agad na kinuha ni Daya ang kanyang cellphone para kunan sila ng litrato. Hindi inaasahan, biglang lumabas si Jumbeong, hinablot ang buhok ni Daya at tinanong kung anong ginagawa niya. Narinig ni Duran ang ingay at napagtanto niyang may kakaiba. Kaya dali-dali siyang bumalik. Laking gulat niya nang pagpasok niya, ipinagyabang ni Jumbeong na sinermonan niya si Daya dahil pinapanood nito ng palihim sina Duran at Daryuk habang nagde-date. Labis itong ikinainis ni Yunyang nang marinig niya ang kwento. Paanong nasabi ni Jumbeong na ang pinakamamahal niyang anak ay may relasyon sa isang mababang sekretarya? Pero kahit ganoon, ikinuwento pa rin ni Daya kay Yunyang ang masamang balitang ito.
Mariing tumanggi si Yunyang na maniwala na magugustuhan ng anak niya si Duran. Akala niya gawa-gawa lang ito ni Daya para mapaalis si Duran. Sinabihan ni Yunyang si Daya na huwag maging ganoon kamalupit. Kung hindi niya kayang pakisamahan si Duran, pwede naman silang magsama sa ibang bahay. Nangako si Daya na hahanap siya ng ebidensya para tuluyang mapaalis si Duran. Kinabukasan, upang makaiwas sa chismis, inalok ni Suil na siya na ang maghatid kay Duran sa trabaho. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala na kapag nalaman ng iba ang kanilang lihim na relasyon, si Duran ang unang masasaktan. Sinabi naman ni Daeryuk na gusto na niyang gawing publiko ang relasyon nila, pero hindi pa handa si Duran. Kaya nakiusap si Daeryuk kay Suil na kausapin at hikayatin si Duran. Sa biyahe, tinanong ni Suil ang saloobin ni Duran. Inamin niyang gusto niya talaga si Daeryuk, pero dahil mahal na mahal niya ito, natatakot siyang mawala ang kaligayahang iyon. Nang malaman ni Suil ang iniisip ng anak, pinayapa niya ito at nagbigay ng taos-pusong payo. Ang mga salitang iyon ang nagpalakas ng loob ni Duran. Nagpasya siyang ihayag na ang lahat, kaya napagkasunduan nilang umuwi sa bahay at ipaalam ito sa darating na weekend upang maipakilala siya ng maayos sa mga magulang ni Daeryuk. Pagkatapos ng trabaho, isinama siya ni Daeryuk sa mall para mamili. Hindi nila alam na may taong may masamang balak na palihim na kinukunan ng litrato ang kanilang mga kilos. Si Daya pala ang may pakana dahil naiinggit siya sa pagmamahal ni Jumbeong kay Duran. Hindi niya matanggap na ang isang sekretarya ay nagkakaroon ng parehong kapangyarihan sa bahay tulad niya, kaya ibinigay niya ang mga larawan kay Yunyang. Labis ang takot ni Yunyang matapos makita ang mga yon. Ang nagawa lang niya ay magalit. Samantala, sinimulan ng manipulahin ni Daya ang isipan ni Yunyang. Sa ngayon, parehong gusto ni na Jingok at Jumbeong si Duran. Posibleng pumayag sila sa kasal. Kaya kailangang tuluyan ng sirain ni Yunyang ang relasyon ni na Daeryuk at Duran bago pa mahuli ang lahat. Sakalang natauhan si Yunyang. Napagtanto niyang kailangan niyang kumilos agad. Kaya tinawagan niya si Duran at hinarap ito ng diretsahan. Sinabi niyang layuan si Daeryuk at mag-resign sa kumpanya. Kung pakakasalan ni Duran si Daeryuk, babagsak ang presyo ng stocks ng kumpanya at mawawala ang lahat ng investments. Alam ni Duran na dehado na siya sa relasyong ito. Mabilis siyang pinanghinaan ng loob ng mga salitang binitawan ni Yunyang. Kinabukasan ng umaga, maagang pumunta si Daeryuk sa bahay ni Duran pero nalaman niyang nasa kumpanya na ito. Pagdating niya sa kumpanya, hindi niya ito matagpuan kahit saan. Doon lamang nalaman ng ama ni Daeryuk na nag-resign na si Duran sa trabaho at hindi na inaalagaan si Jumbeong. Nang matagpuan ni Daeryuk si Duran, malamig nitong sinabi ang kanyang pamamaalam. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, hindi na muling nakita ni Duran si Daeryuk. Wala nang ibang magawa si Daeryuk kundi humingi ng tulong kay Suil. Nakipagkita si Suil kay Duran upang tanungin kung bakit, pero nanatiling tahimik si Duran at hindi nagsalita, umiyak lang at iniiwasan siya. Nahinuha ni Suil na may mabigat na dahilan si Duran. Labis na nalungkot si Jumbeong nang marinig na nag-resign si Duran, pero wala siyang magawa kundi igalang ang desisyon nito. Napilitan si Jingok na humanap ng bagong tagapag-alaga. Para makapasa sa panlasa ni Jumbeong, naisip ni na Yunyang at Daya na pagdamitin ang bagong nurse na parang si Duran. Dumating ang bagong nurse sa bahay na may katawa-tawang itsura. Handa na sana nilang ipakilala ito kay Jumbeong nang biglang magkasakit si Jumbeong. Sinubukan nilang lokohin si Jumbeong at ipaniwala na si Duran ang nurse na nakaharap niya. Pero agad na napansin ni Jumbeong na hindi ito si Duran, kaya bigla siyang sumugod at hinablot ang buhok ng bagong nurse. Sa kaguluhan, natanggal ang wig ng bagong nurse. Natakot ito at tumakbo palayo. Wala nang nagawa si Jingok kaya sinabihan si Yunyang na tawagan si Duran. Kinuha ni Yunyang ang telepono pero nag-alinlangan. Ibinaba niya ito at diretsahang sinabi na hindi niya kayang tawagan si Duran. Wala na silang magawa kundi tawagan ang doktor. Pagkatapos makatulog ni Jumbeong, tinanong ni Jingok ang doktor kung may mabisang paraan. Sabi ng doktor, ang pinakamainam na solusyon ay ang manatiling malapit sa kanya ang taong inaalala niya. Kung hindi, maaaring lumala pa ang kondisyon nito at posibleng mauwi sa kapahamakan. Para sa kapakanan ng kanyang ina, nagdesisyon si Jingok na siya na mismo ang hihikayat kay Duran na bumalik sa trabaho. Labis ang sama ng loob ni Yunyang. Iniisip niya, baka ang panganay na anak na pinaghirapan niyang palakihin ay masisira lang dahil sa isang babae. Sinisi niya si Jumbeong sa lahat. Nagreklamo si Yunyang kay Jumbeong, sinabing kasalanan nitong masyado siyang umasa kay Duran kaya nagkadevelopan sina Daeryuk at Duran. Kahit mamatay man daw siya, hindi niya matatanggap si Duran. Nakiusap si Yunyang kay Jumbeong na matauhan at tigilan na ang paghahanap kay Duran. Nakonsensya si Jumbeong nang makita niyang nagwawala na sa sama ng loob si Yunyang. Hindi niya inasahan na ang kanyang karamdaman ay magiging pasanin sa manugang niya. Kaya kinabukasan, pinalayas niya ang lahat at nag-empake ng gamit para magpunta mag-isa sa nursing home. Buti na lang at nalaman ni Suil ang nangyari, kaya sinundan niya si Jumbeong sa nursing home para hikayatin itong bumalik. Nakiusap si Jumbeong kay Suil na huwag ipagsabi ang ginawa niya, kaya ikinuwento niya ng buo ang kanyang saloobin. Dahil sobrang umasa si Jumbeong kay Duran, naging malapit sina Daeryuk at Duran sa isa't isa. Ngunit nagdulot ito ng gulo kay Yunyang. Naunawaan ni Jumbeong kung gaano kalaki ang inaasahan ni Yunyang kay Daeryuk. Kahit mamatay siya, hindi pa rin matanggap ni Yunyang si Duran. Doon lamang nalaman ni Suil kung bakit biglang gustong makipaghiwalay ni Duran. Nang malaman niya ang dahilan, labis siyang nasaktan. Hindi niya alam kung gaano kalaking pasakit ang tiniis ng kanyang anak. Sa mga oras na yon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jingok. Natuklasan ni Jingok na nawawala si Jumbeong. Tinanong niya si Suil kung alam nito kung nasaan ang kanyang ina. Bagamat nangako si Suil na ililihim ito, pakiramdam niya ay nararapat lamang na malaman ni Jingok. Kaya sinabi niya kay Jingok ang dahilan kung bakit pumunta si Jumbeong sa ampunan para sa matatanda.
Pumunta si Jin-gok sa nursing home at nakita ang kanyang inang mag-isang nakaupo sa kwarto, mukhang malungkot at nakaramdam siya ng matinding hiya. Nais ni Jin-gok na isama pa uwi ang kanyang ina, ngunit tumanggi ito. Sabi niya, kung uwi siya kahit isang araw, wala nang kapayapaan ang manugang at apo niyang manugang. Pag-uwi ni Jin-gok, galit niyang sinabi kay Yunyang na humingi ito ng tawad kay Jong-beong at isama ito pa uwi. Ngunit sa di inaasahan, tumanggi si Yunyang. Kung babalik si Jong-beong at muling umatake, hahanapin nito ang kanyang kapatid. At kapag nangyari yon, kailangan nilang tawagan si Duran. Kahit mamatay siya, ayaw pa rin iyon niyang na muling makita ni Dae-ryuk si Duran. Hindi inaasahan, narinig ni Dae-ryuk ang mga salitang ito pagkarating niya. Doon lamang niya nalaman kung bakit biglang nakipaghiwalay sa kanya si Duran. Galit niyang tinanong ang kanyang ina kung bakit niya ginawa iyon. Si Duran ang taong mahal niya. Wala siyang balak pakasalan ng iba kundi siya. Ngunit nanatiling matigas si Yunyang sa kanyang paninindigan. Habang sila'y nagtatalo, nakatanggap ng tawag si Jin-gok mula kay Suil. Nagkaroon muli ng pag-atake si Jong-beong sa nursing home at hindi maganda ang kalagayan nito. Sinabi ni Dae-ryuk na siya ang maghahatid kay Duran pauwi. Ngunit pinigilan siya ni Yunyang. Pinuntahan ni Dae-ryuk si Duran, niyakap ito, at sinabing bakit hindi niya sinabi ang totoo. Malinaw niyang sinabi na siya ang aayos sa lahat, pero iniwan siya ni Duran na mag-isa sa problema. Samantala, muling umatake si Jong-beong at hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Ang naging paraan ng nursing home ay ikulong siya sa kanyang kwarto. Sumisigaw siya kay Jin-gok na iligtas siya. Dumating sina Dae-ryuk at Duran sa mga sandaling iyon. Agad na kumalma ang emosyon ni Jong-beong nang makita si Duran at nakiusap itong isama siya pauwi. Nakaramdam ng matinding pagkaasiwa sina Yunyang at Daya nang makita nila ang tagpong iyon. Pag-uwi ni Duran, nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Jong-beong. Hindi niya maintindihan kung bakit siya lang ang hinahanap ni Jong-beong. Ngayong nasa ganitong sitwasyon siya, paano niya ito harapin? Sa mga sandaling iyon, pumasok si Dae-ryuk, hinawakan ang kanyang kamay, at nagpa siyang hindi na siya kailanman bibitawan. Matatag niyang dinala si Duran sa harap ng kanilang pamilya at sinabi na pakakasalan niya ito, ngunit mariin pa rin silang tinutulan ni Yunyang. Kung hindi siya papayag, ilalabas ni Dae-ryuk si Jong-beong at magsasama sila sa ibang bahay. Tuluyang nagwala si Yunyang at ininsulto si Duran ng napakabibigat na salita, na labis na nakasakit sa damdamin ni Duran kaya siya'y tumakbo palayo. Hindi tumutol si Jin-gok ngunit nanatili rin siyang tahimik. Bilang panganay na anak ng pamilya, pasa ni Dae-ryuk ang mga inaasahan ng lahat. Matapos ang isang buong gabing pag-iisip, hindi na naging matigas si Jin-gok. Pumayag siyang pagkatiwalaan si Dae-ryuk. Kahit hindi gamitin ang kasal para palakasin ang kanyang karera, tiwala siyang magtatagumpay pa rin si Dae-ryuk. Tinawagan ni Jin-gok si Duran upang bumalik. Hindi niya tinanggap ang pagbibitiw nito. Nang bumisita siya sa kumpanya ni Duran, tinanggap niya ang pag-uusap. Pinayagan niya ang dalawa na maging magkasama. Hindi ito madaling desisyon para sa kanya, ngunit matagal na siyang nasiyahan kay Duran. Akala niya magiging maayos na ang lahat. Inalagaan ni Yang Jae si Duran sa loob ng 28 taon, ngunit kailanman ay hindi niya itinuring na tunay na anak si Duran. Nang mamatay ang kanyang asawa, pinalayas niya si Duran. Nang maubos ang lahat ng kanilang ari-arian, lumapit siya kay Duran na walang hiya. Hindi lamang siya nakikitira kay Duran, pinilit pa niya itong sagutin ang matrikula ni Miran. Ngayon na nagmamahalan sina Duran at Dae-ryuk, at pumayag na rin ang pamilya ni Dae-ryuk, bigla namang lumapit si Yang Jae kay Yunyang upang humingi ng bayad sa pagpapalaki raw niya kay Duran sa loob ng 28 taon. Kung hindi siya papayag sa pagpapakasal ni Duran. Sa pag-uusap nila, nalaman din Yunyang na ampon lang pala si Duran. Dahil dito, lalo pang tumibay ang pagtutol ni Yunyang sa kasal. Pag-uwi niya sa bahay, galit na galit siya at sinabing hindi siya papayag sa kasalang ito. Ikinuwento ni Yunyang ang ginawa ni Yang Jae, ang paniningil para sa pagpapalaki kay Duran. At hindi lang iyon, hindi nila alam kung sino talaga ang tunay na mga magulang ni Duran. Paano nila matatanggap sa pamilya ang isang taong walang malinaw na pinagmulan? Labis ang galit ni Suil nang marinig ito. Pinuntahan niya si Yang Jae at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Kahit hindi niya tunay na anak si Duran, inalagaan niya ito ng mahigit 28 taon. Wala ba siyang kahit konting damdamin para kay Duran? Sinagot siya ni Yang Jae na hindi naman sila magkamag-anak ni Suil. Ano raw ang karapatan niyang makialam sa buhay niya? Sa sobrang galit ni Suil, muntik na niyang masabi ang totoo. Sa mga sandaling iyon, dumating si Duran at narinig ang kanilang usapan. Hindi siya makapaniwalang nagawa ito ng kanyang ina. Paulit-ulit niyang tinanong si Yang Jae, umaasang itatanggi nito ang totoo. Ngunit sa di inaasahan, walang hiya si Yang Jae at diretsahang inamin ang lahat. Sinabi pa niya na kung hindi siya isasama ni Duran, hindi siya papayag sa pagpapakasal nito. Pagbalik ni Dae-ryuk sa bahay, agad siyang sinabihan ni Yunyang na ampon si Duran. Ngunit matagal na niya itong alam. At para sa kanya, hindi naman iyon malaking bagay. Sa simula pa lang, pinili ni Dae-ryuk si Duran hindi dahil sa pinagmulan nito, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao. Tahimik na umuwi si Duran at nangako kay Yang Jae na kahit makapag-asawa na siya, patuloy pa rin siyang tutulong sa kanilang pamilya. Totoong mahal ni Duran si Dae-ryuk at gusto talaga niya itong pakasalan. Umaasa si Duran na sana huwag na siyang hadlangan ni Yang Jae. Kahit makapag-asawa na siya, hindi niya kailanman kakalimutan sina Miran at Yang Jae. Umiyak si Yang Jae at kunwaring nasaktan, pero sa loob-loob niya ay tuwang-tuwa siya. Kinabukasan, palihim na lumayo si Jong-beong sa pamilya at nakipagkita kay Yang Jae. Nagbigay siya ng 300 milyong won kay Yang Jae kapalit ng pangakong hindi na ito hihingi pa ng pera o gagawa ng problema kay Duran matapos itong ikasal. Nang makatanggap ng pera, agad pumayag si Yang Jae. Ngunit hindi pa rin kampante si Jong-beong kaya pinagsulat niya si Yang Jae ng kasunduan. Dahil sa natanggap na pera, labis ang tuwa ni Yang Jae.
Kinagabihan, sinabi niya kay Miran na tumigil na sa part-time job at mag-aral ng maayos. Dapat makahanap rin si Miran ng mayamang mapapangasawa gaya ni Duran. Bagamat labag sa loob ni Yunyang, napilitan pa rin siyang pumayag dahil sa buo nilang pamilya. Sina Jingkook at Jumbeong ay nagsimula ng maghanda para sa kasal ni Daeryuk at Duran. Nang makita ni Suil ang pagiging malapit ni Duran at Daeryuk, nawala na rin ang matagal na niyang mga pangamba. Nagpadala si Duran ng imbitasyon sa kasal sa kanyang kaibigang si Eugene. Muling naiyak ang lola ni Eugene at parehong nagulat sina Duran at Eugene sa kanyang reaksyon. Hindi alam ni Duran na si Surom pala ang naging landlord ng kanyang mga tunay na magulang 28 taon na ang nakararaan. Si Surom din ang nagbigay kay Duran kay Dongchul. Kamakailan lang ay muling nagkita sina Surom at Yang Jie sa palengke. At noon lamang nalaman ni Surom na si Duran pala ang batang isinuko niya noon. Naawa siya sa naging sitwasyon ni Duran at buong puso siyang nagbigay ng basbas. Sa wakas, ikinasal na sina Duran at Daeryuk. Magkahawa kamay silang naglakad habang binabati ng lahat. Bitbit ang hangaring maging masaya, dahan-dahan silang umakyat sa entablado. Mula sa pagiging magkaaway, naging magkaibigan at nauwi sa pagmamahalan. Tunay ngang kamangha-mangha ang tadhana. Sa mga oras na yon, may napansin si Surom sa gitna ng mga bisita. Napatingin siya at agad niyang nakilala ang tunay na ama ni Duran. Nagtaka siya kung bakit ito naroon at dali-daling tumayo para habulin ito. Samantala, sina Duran at Daeryuk ay nagpunta sa kanilang masayang honeymoon. Hindi nila alam na may malaking pangyayari ang magaganap. Nang makita ni Yunyang ang ebidensya na nagbayad si Jumbeong ng pera kay Yang Jie, labis siyang nagalit at ipinatawag ang dalawa. Itinapon niya ang kasulatang pinirmahan ni Yang Jie sa mukha ni Duran at walang tigil siyang ininsulto. Tahimik na nakinig si Duran sa mga paninigaw kahit hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali. Si Yang Jie naman ay agad ginastos ang perang natanggap niya. Bumili siya ng kung ano-anong gamit at dinala sa bahay. Nagplano pa siyang lumipat sa mas malaking bahay. Nang hawakan ni Duran ang kasulatan para papagbayarin si Yang Jie, tinanggihan ito ng sakim niyang ina. Sa galit, tuluyan ng pinutol ni Duran ang ugnayan nilang mag-ina. Sawang-sawa na si Duran sa pagkakaroon ng inang tulad ni Yang Jie. Paglabas niya, isinalaysay niya kay Daeryuk ang lahat ng nangyari. Nang makita ang kalagayan ng kanyang asawa, niyakap siya ni Daeryuk at inaliw. Pag-uwi ni Duran, humingi siya ng tawad kay Yunyang sa ginawa ng kanyang adoptive mother. Ngunit pinakalma siya ni Jumbeong at sinabing hindi niya kailangang humingi ng tawad dahil wala naman siyang kasalanan. Hiniling ni Jumbeong sa lahat na huwag nang banggitin pa muli ang insidenteng iyon. Kinabukasan, naghanda si Hongsil upang dalawin si Jumbeong. Sumama rin ang kanyang kapatid na si Hongju pero hindi ito tunay na bumisita. Pagdating nila, ilang salita lamang ang binitiwan ni Hongju, saka nagdahilang aalis muna. Pagkatapos maglibot sa bakuran, dumiretso siya sa kwarto ni Suil. Napag-alaman na minsan na niyang nakasalubong si Suil sa kalsada at agad siyang umibig dito sa unang pagkikita. Ilang ulit na siyang nagpahayag ng damdamin, ngunit palaging tinatanggihan ni Suil. Nang malaman ni Hongju na driver si Suil ng pamilya Daya, sinundan niya si Hongsil upang makarating sa bahay nila. Labis na nataranta si Suil nang mapansing silang dalawa lamang ang nasa loob ng kwarto, kaya't agad niyang sinabihan si Hongju na sabihin na lang ang pakay nito. Hindi man lang nahihiya si Hongju at diretsahang tinanong kung bakit siya tinanggihan ni Suil. Kung iniisip daw nito na dahil sa agwat nila sa katayuan, maaari naman daw siyang magtayo ng kumpanyang pampasada para kay Suil at gawin siyang sariling boss. Sa mga sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Nais ni Hongju na magtago, ngunit sinabi ni Suil na hindi na kailangan. Pumasok si Mrs. Jo, ang katulong, at nadatnan silang dalawa sa loob ng kwarto kaya't labis ang pagkagulat nito. Napilitan si Suil na magpaliwanag na magkaibigan lamang sila at parehong nagboboluntaryo sa simbahan. Lumabas sina Mrs. Jo at Hongju ng kwarto at nadatnan nila si Jumbeong na muling nawalan ng katinuan. Hinabol at pinagsasampal ni Jumbeong sina Yunyang at Hongsil habang pinagsisisihan. Ngunit nang makita niya si Hongju, inakala niyang ito ay ang kaibigan niya noong bata pa siya. Hinila ni Jumbeong si Hongju papasok sa kwarto at nagkwento sila ng mga alaala noong kabataan. Kumanta at sumayaw pa sila sa loob ng kwarto. Nagkagulo ang buong bahay buong hapon. Natigil lamang ito nang umuwi si Jingkook. Bago umalis, inutusan ni Jumbeong si Suil na ihatid pauwi si Hongju. Labis ang tuwa ni Hongju dahil dito. Habang nasa biyahe, sinabi niyang nainitan siya at gusto niyang bumaba ng kotse para maglakad. Nagkunwaring lasing si Hongju at hindi makalakad ng maayos kaya napilitan siyang kumapit sa braso ni Suil. Napatawa na lamang si Suil sa babaeng tila wala sa sarili. Samantala, dinalhan ni Duran si Eugene ng honeymoon gift pero narinig niya si Eugene na nagkukwento ng kakaibang mga sinabi ni Surom. Hindi naman daw sinabi ni Eugene kay Surom na ampon si Duran. Pero nitong mga huli ay palagi na raw binabanggit ni Surom ang tungkol sa tunay na ama ni Duran. Naramdaman ni Duran na may mali. Hinala niya na may nalalaman si Surom kaya't pinuntahan niya ito ng pribado at tinanong kung may alam ba ito tungkol sa kanyang tunay na ama. Mukhang nataranta si Surom at nagsinungaling na wala siyang malinaw na pag-isip nitong mga araw at puro kalokohan lang daw ang mga nasasabi niya. Sinabi rin niyang wala dapat ipag-alala si Duran dahil nagkita lang naman sila ni Suil nang di inaasahan sa palengke at sinabi ni Suil na ayaw niyang malaman ng kanyang anak ang totoo. Nangako rin si Surom na mananahimik kaya hindi niya sinabi kay Duran ang katotohanan. Gabing iyon, nakaupo si Suil at pinagmamasdan ang mga larawan ng kanyang anak. Dahil sa madilim niyang nakaraan, napagdesisyonan niyang hindi niya isasabi ang katotohanan. Habang ibinabalik niya ang photo album, aksidenteng nalaglag ang isang litrato. Kinabukasan, dinalhan ni Mrs. Jo si Suil ng prutas at napansin niya ang larawang iyon ni Duran noong bata pa. Tinanong niya si Suil kung litrato ba iyon ng anak niya.
Agad kinuha ni Suil ang larawan at labis ang pagkabalisa, sabay sigaw. Wala nang nagawa si Mrs. Jo kundi umalis. Hindi nagtagal, kumalat sa buong pamilya ang balita na may anak si Suil. Naging curious din si Jom Bayong at tinanong si Suil tungkol dito. Hindi alam ni Suil kung paano sasagutin, kaya't sinabi na lamang niya na hindi siya nagpalaki ng anak. Nakita ni Jom Bayong ang pagkalito ni Suil kaya humingi siya ng paumanhin dahil sa dami ng tanong. Samantala, nakatanggap ng tawag si Duran mula kay Surom na pinapupunta siya agad sa ospital. Na-diagnose si Surom ng stomach cancer. Ramdam niyang hindi na siya magtatagal pa. Ayaw niyang muling malinlang si Duran kaya't nagpa siya siyang sabihin ang totoo na ang tunay na ama ni Duran ay nasa tabi-tabi lang. Pero hindi niya alam ang eksaktong pagkatao nito. Ang alam lang niya, nakita niya ito sa kasal. Tinanong ni Duran kung alam ba niya ang pangalan ng kanyang ama. Sagot ni Surom, hindi niya alam pero tila ang apelyido nito ay Kim. Naalala raw niya ng malinaw ang mukha ng taong iyon. Tinanong ni Duran kung makikilala niya ito kung ipapakita sa kanya ang larawan. Tumango si Surom at sinabing oo. Kaya't agad umuwi si Duran para kunin ang wedding album upang ipakilala. Walang pag-aalinlangang itinuro ni Surom si Suil bilang ama ni Duran. Hindi maintindihan ni Duran kung bakit sa tagal nilang magkasama ni Suil ay hindi man lang niya ito sinabihan. Pinakalma siya ni Surom at sinabing siguro ay may mabigat ding pinagdaraanan ang kanyang ama. Pinaalalahanan niya si Duran na huwag tanungin si Suil dahil baka bigla na lang itong mawala. Upang makasiguro sa katotohanan, pumasok si Duran sa kwarto ni Suil at palihim na kinuha ang toothbrush nito. Matapos ang DNA test, nakumpirma na si Suil ang tunay na ama ni Duran. Dahil sa babala ni Surom, hindi agad sinabi ni Duran ang katotohanang alam na niya. Sinubukan ni Duran na tanungin si Suil tungkol sa kanyang anak, ngunit sinabi nitong kasalanan niya ang lahat. Hindi raw siya karapat-dapat maging ama. Pagbalik ni Duran sa bahay, iniabot ni Mrs. Jo sa kanya ang isang hair tie at tinanong kung kanya yon. Sabi ni Duran, hindi niya alam kung kailan niya yon nawala, ngunit pinulot daw iyon ni Suil sa loob ng kanyang kwarto. Ibig sabihin, nakapasok si Duran sa kwarto niya. Napaisip si Suil sa nawawalang sipilyo at sa kakaibang kilos ni Duran noong araw na yon. Nagsimulang maghinala siyang baka alam na ni Duran ang totoo at ang tanging taong maaaring nagsabi ay si Surom. Naalala niya na ang lola ng kaibigan ni Duran ay si Surom kaya't sinundan ni Suil si Duran sa ospital at tama nga, si Surom nga ito. Pagkaalis ni Duran, pumasok si Suil sa kwarto at hinarap si Surom. Mariin niyang sinabi na huwag niyang sasabihin ang totoo. Pero sinabi ni Surom na kinabukasan ay sasailalim siya sa operasyon upang tanggalin ang tumor sa kanyang tiyan. Kung sakaling mamatay siya sa operasyon, ayaw niyang mamatay nang may pinagsisisihan, kaya sinabi niya ang totoo kay Duran. Labis ang sakit na naramdaman ni Suil, dahil alam niyang ang presensya niya ay magdudulot lamang ng pasakit kay Duran. Dahil nalaman na ni Duran ang totoo, naramdaman niyang hindi na siya dapat manatili sa tabi nito. Sinabi niya kay Surom na huwag sabihin kay Duran kapag siya'y nagtanong. Pag-uwi niya, agad niyang pinaghanda ang kanyang gamit. Iniwan niya ang kanyang resignation letter at agad na umalis. Nang ikabit ni Duran ang kanyang cellphone sa charger, nakita niyang may 10 missed calls mula kay Surom. Tumawag siya pabalik at nalaman niyang alam na ni Suil ang lahat at aalis na ito. Sinabi ni Surom kay Duran na pigilan niya ang kanyang ama. Nagmadaling pumunta si Duran sa kwarto ni Suil. At tama nga, wala na itong laman. Agad siyang lumabas upang habulin ito at sa kabutihang palad ay nakita pa niya si Suil sa may kanto. Para maabot ang kanyang tunay na ama, paulit-ulit siyang tumatawag dito. Ngunit determinado pa rin si Suil na umalis. Hinabol siya ni Duran at tinawag siyang ama. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Suil ang kanyang emosyon. Nagyakap silang dalawa at umiyak sa gilid ng kalsada. Umiiyak si Duran at nakiusap na huwag na siyang iwan. Kahit ano pa man ang dahilan kung bakit hindi siya naalagaan noon, hindi na yon mahalaga. Dahil ngayon, meron na siyang ama. Pinangako ni Duran kay Suil na huwag na itong bigla na lang aalis ulit at mananatili ang kanilang tahanan na parang dati. Ang mahalaga, alam nilang ligtas ang isa't isa, iyon na ang sapat. Nadiskubre ni Duran na ang driver na kinuha ng pamilya ng kanyang asawa ay ang kanyang tunay na ama. Sa harap ng iba, mag-amo lamang sina Duran at Suil. Ngunit kapag walang tao, palihim na tinatawag ni Duran si Suil na tatay. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Daryok, palihim na nag-text si Duran kay Suil. Niyaya niya itong mamili sa supermarket. Nang makitang walang tao sa labas ng bahay, masayang tinawag ni Duran si Suil na tatay. Pero narinig siya ni Jom Bayong nakakalabas lang ng pinto. Sa kabutihang palad, may amnesia si Jom Bayong kaya't hindi niya nabunyag ang relasyon nila. Nang marinig niyang pupunta sila sa supermarket, naengganyo si Jom Bayong at gusto ring sumama. Wala nang nagawa si Duran kundi isama siya. Samantala, gusto na namang pahirapan niyon niyang si Duran. Inutusan niya si Duran na gumawa ng 400 pirasong dumplings kinabukasan. Pero may meeting si Duran bukas, kaya't nagdesisyon siyang mag-overtime ngayong gabi para matapos ito. Nalaman ni Jom Bayong ang tungkol dito at nais siyang tulungan. Pag-uwi nila, nagsimulang gumawa ng dumplings ang tatlo. Habang abala, sumali na rin si Mrs. Jo para tumulong. Nabanggit ni Mrs. Jo nang hindi sinasadya ni niyang napahirapan si Duran. Sa kalagitnaan ng paggawa, aksidenteng napasu si Duran. Nag-eskandalo si Jom Bayong kaya't nagtakbuhan ang buong pamilya. Ikinuwento ni Yunyang kay Jingok ang insidente. Binalaan ni Jingok si Yunyang na tratuhin ng maayos si Duran pero hindi ito pinansin. Para pasayahin si Duran, bigay hilig na niregaluhan siya ni Jingok ng sasakyan. Lalong nagselo si Daya at nagdesisyong hindi papayagang maging mapayapa si Duran. Kaya't palagi niyang binabantayan si Duran, nag-aabang ng pagkakamali. Isang araw, nahuli rin niya si Duran na palihim na may dinadala palabas. Nang sundan niya ito, bigla namang nawala si Duran.
Hinala ni Daya, pumunta ito sa kwarto ni Suil. Kumatok siya pero walang tao. Doon niya napansin ang dalang orange ni Duran na nakapatong sa mesa ni Suil. Tiyak na may tinatago. Ngunit bago pa makapag-react si Daya, may nangyari sa bahay. Nadiskubre ni Jum Beong na nawawala ang mga alahas sa kanyang kahon, kaya't inisip niyang may magnanakaw na pumasok. Ipinag-utos ni Jingok na halughugin ang bawat sulok ng bahay. Sa mga oras na yon, palihim na lumapit si Daya kay Yunyang at bumulong na ang pinakaposibleng magnanakaw ay si Mrs. Jo o si Duran. Ngunit halughog na ang kwarto ni Mrs. Jo, kaya't si Duran na lang ang natira. Ayaw maniwala ni Yunyang sa una, pero pinaalala ni Daya na kung nagawa ngang humingi ng pera ni Yang Jian noon nang walang hiya, wala nang imposible. Bukod pa rito, si Duran ang laging pumapasok at lumalabas sa kwarto ni Jum Beong. Maaaring ibinigay ni Jum Beong sa kanya noong may sakit ito. Naisip ni Yunyang na may punto si Daya, kaya't magkasama silang pumasok sa kwarto ni Duran para halughugin ito. Sakto namang dumating si Duran. Ang ingay ng pagtatalo ay agad na nakatawag ng pansin sa buong pamilya. Agad tumayo si Jum Beong upang ipagtanggol si Duran. Mahal rin ni Daeryuk ang kanyang asawa, kaya iminungkahi niyang tawagan ang pulis upang linisin ang pangalan ni Duran. Matapos ang ilang sandali ng investigasyon, itinanggi ng pulisya ang posibilidad na may pumasok na magnanakaw mula sa labas. Tiyak na isa sa mga nasa bahay ang may kagagawan. Hiniling ng mga pulis na isumite ng bawat isa ang kanilang ID number upang maimbestigahan. Nang turn na ni Suil, siya ay labis na nag-aalala at hindi alam ang gagawin. Sa kabutihang palad, sa mga oras na yon ay natagpuan ang mga alahas. Maluwag ang hininga ni Suil dahil kung naibigay niya ang kanyang ID number, malalaman ang kanyang record sa kulungan. Sa mga sandaling iyon, natagpuan ni Mrs. Jo ang lahat ng alahas sa loob ng refrigerator. Palay noong nagkasakit si Jum Beong, inakala niyang asukal na bato ang mga alahas at inilagay ito sa loob ng ref. Labis ang pagsisisi ni Jum Beong sa abalang na idulot niya sa lahat. Labis namang nadismaya si Jingok kay Yunyang. Kinagabihan, kinuha niya ang kanyang kumot at lumipat sa study room na para bang gusto na niyang makipaghiwalay. Doon lamang napagtanto ni Yunyang kung gaano kabigat ang nagawa niya. Kaya't pumunta siya sa kwarto ni Duran at taos pusong humingi ng tawad. Buong determinasyong ipinangako ni Yunyang na magiging mabuti na siya kay Duran simula ngayon. Naiinis si Daya nang makitang palihim na pumasok si Duran sa kwarto ni Suil. Ngayong pagkakataon, kinuha ni Daya ang kanyang cellphone at palihim na kinunan ng litrato. Hinala ni Daya na may hindi magandang relasyon sina Duran at Suil. Buo na ang desisyon ni Daya na hindi niya palalagpasin ito. Samantala, ang anak ni Hongsil na si Gorey, na 32 taong gulang na, ay wala pa ring balak na makipag-date o magpakasal. Dahil dito, nagsimula nang magduda si Hongsil sa sexualidad ng kanyang anak. Naalala ni Hongsil ang sinabi ng anak ni Gorey na ang pag-ibig ay walang kasarian. Lalo tuloy siyang nakumbinsi sa kanyang hinala. Pinakalma siya ni Hongju at sinabing huwag siyang masyadong mag-isip. Pero ang sumunod na eksena ay ikinagulat nilang dalawa. Nakita nilang si Gorey ay nakatayo ng malapit sa isang lalaki, at tila sobrang lapit ng kanilang kilos sa isa't isa. Pag-uwi nila, umiyak si Hongsil dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kinabukasan ni Gorey. Hindi niya alam na palihim na nakikipag-date si Gorey kay Miran at masayang-masaya ang kanilang relasyon. Nang araw na yon, naghahanda si Hongsil na magpunta sa isang albularyo upang pabaguhin ang kapalaran ni Gorey. Nakita niya ang albularyo na nagkalat ng bigas sa mesa habang paulit-ulit na pinapatunog ang kampanilya. Paulit-ulit nitong inuusal na may nakita siyang babae. Ngunit kung palalampasin daw ni Gorey ang babaeng iyon, hindi na siya muling magkakaroon ng biyaya at mananatiling nag-isa habang buhay. Kaya kahit pangit pa raw ang babaeng iyon, kailangan niya itong pakasalan ng walang pag-aatubili. Dahil sa sinabi ng albularyo, nakahina ng maluwag si Hongsil. Pag-uwi niya, inilagay niya ang agimat na ibinigay ng albularyo sa ilalim ng una ni Gorey. At tila naging epektibo ang sinabi ng albularyo. Di nagtagal, dinala ni Gorey si Miran sa kanilang bahay. Inanunsyo niya sa pamilya na pakakasalan niya si Miran. Labis ang naging tuwa ni Hongsil. Pumayag siya agad-agad kahit hindi pa nagtatanong ng kahit ano. Sa mga oras na yon, kakauwi lang ni Daya sa bahay ng kanyang ina. Napansin niya ang kakaibang reaksyon ng kanyang ina at nagtanong kung bakit hindi man lang siya nagtatanong. Paano kung ang mapangasawa ng kanyang kapatid ay katulad ni Duran? Hindi pa rin nila alam na si Miran ay nakababatang kapatid ni Duran. Nang makitang masyado ng madaldal si Daya, pinagsabihan siya ni Hongsil na bumalik na agad sa bahay ng kanyang asawa. Wala nang nagawa si Daya kundi umalis na may galit sa dibdib. Agad namang inorganisa ng dalawang pamilya ang formal na pagpupulong. Sina Duran at Daeryuk, kasama ang mag-asawang kapatid ni Daya, ay nagkita sa lobby ng hotel. Nagkataong lahat sila ay naroon para dumalo sa parehong pulong. Pagdating nila roon, nadiskubre nilang iisa lang pala ang pinanggalingang pamilya. Nagulat si Daeryuk nang malaman niyang si Miran pala ang babaeng pakakasalan ni Gorey. Nang makita ni Daya na ang kapatid ng kanyang asawa ay kapatid pala ni Duran, mariin niyang tinutulan ang kasal. Gulat si Yang Jie sa nangyari at nang makita niyang lumalala ang sitwasyon, nagkunwari na lang siyang sa tadhana ang lahat upang matigil ito. Pag-uwi nila, ikinuwento ni Daya sa kanyang ina at kapatid ang lahat ng masasamang bagay tungkol kay Yang Jie. Hindi niya inakalang buo pa rin ang loob ni Gorey na pakasalan si Miran, kung hindi raw, mamumuhay siyang mag-isa habang buhay. Naniniwala si Hongsil sa sinabi ng albularyo. Kahit ano paman, kailangan talaga ni Gorey na magpakasal. Kaya't agad silang ikinasal gaya ng kanilang inaasam. Iniisip ni Hongsil na mamumuhay si Miran bilang lesbian wife kaya labis ang kanyang konsensya. Kaya't nagpasya siyang mahalin si Miran na parang sariling anak. Ngayon ang araw ng pagbalik ni Miran at Gorey mula sa kanilang honeymoon. Naghanda ang buong pamilya ng isang marangyang hapunan para salubungin sila. Umuwi si Daya ngunit hindi siya pinansin ni Hongsil. Dahil sa pagkakait, umalis si Daya na may galit.
Pagdating sa bahay, nakita niya si Duran na muling pumapasok sa kwarto ni Suil. Kaya't kinuha niya ang kanyang cellphone at lihim na nirecord ito at agad ipinakita sa kanyang biyenan. Pinaratangan ni Daya si Duran at Suil na may hindi malinaw na relasyon. Si Yunyang, na kamakailan lang ay naudyukan ni Daya at muntik nang makipaghiwalay kay Jingok, ay kakapagsorry pa lamang kay Duran at nagpa siyang mamuhay ng mapayapa. Kaya hindi na siya basta-basta naniniwala kay Daya. Sinabi ni Yunyang na sinabi ni Duran na magdadala siya ng black rice cakes kay Suil. Kaya wala namang kahina-hinala rito. Sinabihan pa ni Yunyang si Daya na tawagin ng maayos si Duran bilang hipag at laging maging magalang. Lalong nagalit si Daya. Sa bahay man ng kanyang asawa o sa kanyang ina, pakiramdam niya ay hindi na siya pinapahalagahan. Dahil dito, mas lalo siyang naniwalang may namamagitan kina Duran at Suil. Buo ang kanyang loob na maghanap ng mas matibay na ebidensya. Samantala, sa dami ng pinagdaanan, tuluyang isinantabi ni Yunyang ang kanyang mga paghusga at buong pusong tinanggap si Duran. Isinama ni Yunyang si Duran sa pamimili at nagpaayos pa sila ng mga kuko na parang magkaibigang magkapatid. Tunay na minahal ni Yunyang ang kanyang panganay na manugang. Pag-uwi nila sa bahay, sinimulan na ni Yunyang utusan si Daya, na sanay sa marangyang pamumuhay, na gumawa ng kung ano-anong gawain. Doon lang napagtanto ni Yunyang na si Daya ay sanay sa pagiging walang ginagawa at hindi marunong sa gawaing bahay. Inutusan niya si Daya na tawagin si Jumbeong para kumain. Pero biglang sinugod si Daya ng lola na mahilig manghatak ng buhok. Hindi na kinaya ni Yunyang ang mga pangyayari, kaya iminungkahi niyang lumipat na lang sina Daya at ang anak niyang si Yiryuk sa ibang bahay. Ngunit ambisyosa si Daya. Ang nasa isip niya, kapag pumanaw na ang kanyang biyenan at ang lola, siya na ang magiging ginang ng bahay. Kaya't mariin niyang tinanggihan ang paglipat. Dahil sa galit, umuwi siya sa bahay ng kanyang ina at inutusan si Miran na ipagluto siya ng kimchi fried rice. Pag-uwi ni Hongsil at nadatnan si Miran na abala sa kusina, agad siyang lumapit at pinansin ito, hindi pinansin si Daya. Nang malaman niyang para kay Daya ang niluluto, sinabihan niya si Miran na kung gutom si Daya, siya na lang ang dapat magluto para sa sarili niya. Paano niya nagawang utusan si Miran? Galit na galit si Daya at hindi maintindihan kung bakit ganoon ang trato sa kanya. Kahit umiiyak at nagpapaliwanag si Daya, hindi pa rin siya pinansin ni Hongsil. Umalis si Daya sa bahay na puno ng sama ng loob. Habang naglalakad sa kalsada, aksidenteng nakita niya sina Duran at Suil na nagkakamay at tila napaka-intimate ng kilos. Agad niya itong kinuhanan ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Dahil sa nangyari dati, hindi siya agad naglakas loob na ipakita ito sa kanyang biyenan. Alam niyang kailangan pa niya ng mas matibay na ebidensya. Kaya palihim niyang kinuha ang susi ng sasakyan ni Duran. Totoo nga, may natuklasan si Daya sa dashcam na hindi dapat nakita. Hindi makapaniwala si Daya na posibleng ang mag-ama sina Duran at Suil. Upang makumpirma, kinuha niya ang mga sipilyo ng dalawa at ipinasuri. Lumabas sa resulta na tunay nga silang mag-ama. Dinala ni Daya ang test report sa bahay at nasalubong si Yunyang. Akmang isasabi na niya ang totoo. Pero nakita niyang masama ang loob ni Yunyang. Naalala ni Daya kung paano siya pinagalitan noon. Inisip niyang hindi pa rin siya paniniwalaan ngayon ni Yunyang. Kaya't umalis na lang siya. Sa halip, dumiretso siya kay Jingok at ibinigay dito ang dashcam recording at ang DNA test result. Bagamat nagulat at hindi makapaniwala si Jingok, matapos ang ilang sandali ng pag-isip, sinabi niyang panatilihing lihim ito at siya na ang bahala. Tinawagan ni Jingok sina Duran at Suil at pinapunta sa opisina ng kumpanya. Tinatanong niya kung bakit nila itinago ang kanilang relasyon at kung ano ang tunay nilang layunin. Agad lumuhod si Suil at ipinaliwanag kay Jingok. Ikinuwento ni Suil ang lahat ng hirap na tiniis niya. Umaasa siyang maintindihan siya ni Jingok. Wala raw siyang ibang naging paraan kundi ang gawin ito. Pero labis na nasaktan si Jingok dahil itinago ni Duran ang katotohanan at pinagtaksilan ang tiwala niya rito. Para sa kapakanan ni Daeryuk at Jumbeong, sinabi ni Jingok kay Duran na magpanggap na parang walang nangyari at ipagpatuloy ang tahimik na pamumuhay. Kinailangan namang magpaalam ni Suil kay Jumbeong at tahimik na umalis. Pagkatapos noon, ipinagbawal na kay Suil na muling magpakita sa pamilya ni Jingok. Pag-uwi ni Duran, tinanong siya ni Daeryuk kung saan siya galing. Napilitan siyang magsinungaling at sabihin pumunta siya sa bahay ng kanyang ina. Pero kararating lang ni Daeryuk sa bahay ng ina ni Duran at wala namang tao roon. Bukod pa rito, nadiskubre ni Daeryuk na nakalock ang cellphone ni Duran. Hiniling niyang i-unlock ito sa harapan niya. Ngunit nangako si Duran kay Jingok na pananatilihing lihim ang lahat. Kaya matatag niyang tinanggihan ang kahilingan. Nagsimulang lumamig at tumensyon ang relasyon nilang mag-asawa. Kinabukasan, araw na ng pag-alis ni Suil. Sa una, naisa nang magpaalam ni Suil kay Jumbeong. Pero noon ay nasa hindi maayos na kalagayan ang pag-isip ni Jumbeong, umiiyak ito at ayaw siyang paalisin. Ngunit kahit ganoon, pinilit pa rin ni Jingok na paalisin si Suil. Nang marinig ni Jumbeong ang balita, nag-hunger strike ito bilang protesta. Pinahinahon siya ni Duran at pinakain ng dahan-dahan. Labis ang tuwa ni Yunyang. Tinitigan din ni Jingok si Duran na may lambing. Si Daya, sa kabila ng lahat, hindi na nakatingin dahil nasasaktan siya. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang kahinaan niya kay Duran at hindi pa rin niya ito kayang palayasin. Pero hindi pa alam ni Yunyang ang tungkol dito. Kapag nalaman niya, siguradong hindi siya papayag. Kaya't kinausap ni Daya si Yunyang at isiniwalat ang lahat. Nang malaman ito ni Yunyang, galit na galit siya. Ang kaunting awa niya kay Duran ay bigla ring nawala. Dati na niyang kinukutya ang mababang pinagmula ni Duran. Ngayon, mas lalo siyang naghinala na may ambisyon si Duran kung bakit siya nagpakasal sa pamilya nila. Tuluyang nagwala si Yunyang at itinapon ang mga gamit ni Duran sa labas ng bahay para palayasin ito. Naglakad si Duran sa kalsada na manipis ang suot at sa huli ay nawalan ng malay sa lamig.
Mabubuting mga tao ang tumulong at dinala siya sa ospital. Labis ang sakit na naramdaman ni Suil nang mabalitaan ito. Pumunta siya sa bahay ni Jingok at lumuhod sa harap ng lahat upang humingi ng tawad. Umiiyak siyang nagsabing wala talagang alam si Duran. Kasalanan niya ang lahat. Kung may dapat parusahan, siya na lang. Ang hiling lang niya ay huwag nilang palayasin si Duran. Nang malaman ni Deryuk ang tungkol sa relasyon nila, hindi siya nagalit. Sa halip, natuwa pa siya na natagpuan ni Duran ang kanyang ama. Nangakong mananatili siya sa tabi ni Duran anuman ang mangyari. Kaya nang magising si Duran, dinala siya pauwi ni Deryuk. Naantig sina Jumbeong at Jingok kay Duran. Naniniwala silang wala namang masamang intensyon sina Duran at Suil. Si Yunyang lang ang nanatiling matigas ang puso. Kinabukasan, muling nagalit si Yunyang at pinalayas si Duran mula sa bahay. Wala nang nagawa si Jingok kundi hayaan si Duran na pansamantalang tumira sa ibang lugar. Pagkatapos ng trabaho, pumunta rin si Deryuk sa bahay ni Suil at formal na kinilala ito bilang kanyang biyenan. Naantig si Suil at napaluhan ng marinig iyon. Sa oras ding iyon, nagkaroon na naman ng panibagong atake ng amnesia si Jumbeong. Sumigaw siya at iginiit na hanapin sina Duran at Suil. Dahil walang magawa, napilitan si Jingok na dalhin siya sa bahay ni Suil. Pagkakita kay Suil, muling naging emosyonal si Jumbeong. Masayang nagsalo ang apat sa inihaw na karne. Gusto pa nga ni Jumbeong na siya mismo ang magsubo ng karne kay Suil. Nang gabing iyon, ayaw nang umuwi ni Jumbeong at nagpumilit na manatili sa bahay ni Suil. Wala ring nagawa si Jingok at pumayag na lang. Plano sana niyang kausapin ang asawa upang tanggapin si Duran. Pero matigas si Yunyang. Nauwi ang usapan nila sa matinding pagtatalo na halos ikahiwalay nila. Labis ang guilt na naramdaman ni Duran nang marinig niyang magdi-divorce sina Jingok at Yunyang. Ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya, kaya pumayag siyang makipaghiwalay kay Deryuk. Nang marinig ni Yunyang na pumayag si Duran sa hiwalayan, lumambot ang puso niya. Hindi naman talaga hindi niya kayang patawarin si Duran, pakiramdam lang niya ay niloko at pinagtaksilan siya. Kinausap din siya ni Jingok at sinabing alam niyang sa kaloob-looban ni Yunyang ay mabuti siyang tao. Dahil sa pangungumbinsi ng asawa, sa wakas ay pumayag si Yunyang. Muling bumalik sa dati ang katahimikan ng kanilang pamilya. Hinangad ni Yunyang na makausap si Duran at pinangakuan siya ni Duran na hindi na muling magtatago ng anuman sa kanya. Sinabi ni Yunyang na kung may matuklasan pa siyang lihim, hindi na niya ito mapapatawad. Samantala, bumili si Suil ng truck at nagsimulang magbenta ng tinapay sa kalsada. Isang araw, pag-uwi niya dala ang mga paninda, nadatnan niya si Hongju na naghihintay sa kanya sa ilalim ng malamig na hangin. Hindi niya alam kung gaano ito katagal doon. Nanginginig si Hongju habang nagsasalita. Pagka-uwi nila, ipinagluto siya ni Suil ng mainit na noodles at tuwang-tuwa si Hongju. Dinala ni Suil si Hongju pauwi gamit ang kanyang truck. Niyakap siya ni Hongju at hindi siya tumanggi. Nagkapalagayang loob ang dalawang taong may malulungkot na kapalaran. Kinabukasan, may isang lalaking bumili ng tinapay sa kalsada. May dala itong maletang puno ng pera. Dongwon ang pangalan ng lalaki, kaibigan ni Suil sa kulungan. Tinulungan siya ni Suil noon kaya pagkatapos makalaya, hinanap niya ito upang suklian ang utang na loob. Ibinigay ni Dongwon kay Suil ang pera para makapagtayo siya ng sariling panaderya, ngunit tumanggi si Suil. Kinabukasan, dinala siya ni Dongwon sa isang tindahan. Inupahan ni Dongwon ang tindahan para kay Suil at pilit itong pinatanggap sa kanya. Sa simula, ayaw talaga ni Suil na gumamit ng pera ng iba, pero dahil sa pangungumbinsi ni Dongwon, napilitan siyang pumayag. Nang araw din iyon, nagkita sina Dongwon at Duran sa tindahan. Naging curious si Duran sa relasyon ni Dongwon sa kanyang ama. Nauutal na nagsinungaling si Dongwon at sinabing matagal na silang magkaibigan dahil takot siyang mabuko ang katotohanan. Agad siyang naghanap ng dahilan para umalis. Dumating din si Hongju sa tindahan upang tumulong. Ginawa niyang hayagan ang relasyon nila ni Duran. Hindi rin tumutol si Duran sa pagkakaroon ng bagong pag-ibig ng kanyang ama. Di nagtagal, nagkaroon ng mga kilos ng pagmamahalan sina Hongju at Suil. Mabilis na nagsimula ang operasyon ng maliit na panaderya ni Suil. Sa gabi, dinadala rin niya ang mga natirang tinapay sa tunel upang ipamigay sa mga taong walang tirahan. Isa sa mga taong ito ay nakilala si Suil. Ang taong ito ay ang nagpautang kay Suil bago nangyari ang insidente. Nang makita niya si Suil, agad siyang tumakbo palayo. Nagtaka siya kung bakit si Suil, na sinentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo, ay nasa labas na ngayon. Isang araw, muling nakita ni Duran si Dongwon sa tindahan. Nakita niyang bumibili ito ng maraming tinapay upang suportahan ang negosyo ng kanyang ama. Labis ang pasasalamat ni Duran at taos-pusong nagpasalamat kay Dongwon. Sinabi ni Dongwon na huwag na siyang magpakumbaba dahil nararapat lamang ito. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, muntik nang masabi ni Dongwon ang lihim, kaya agad siyang umalis na may palusot. Nagsimulang magduda si Duran. Naisip niya kung nakulong na ba ang kanyang ama noon. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na imposible yon. Ngunit habang naglilinis siya sa silid ng kanyang ama, natagpuan niya ang isang kahon na may kandado. Sa loob nito ay may mga liham na ipinadala ni Dongchul sa kulungan. Ngunit ang nakatanggap ay si Kim Yang-hon. Hindi maintindihan ni Duran kung bakit nasa kanyang ama ang mga liham na ito. Nang gabing iyon, naalala ni Duran ang sinabi ni Surom na tila Kim ang apelyido ng kanyang ama noon. Posible kayang si Kim Yang-hon ito. Ibig sabihin, nakulong nga ang kanyang ama. Hindi makapaniwala si Duran. Paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang sarili na ang ama niya ay si Kang Suil. Ngunit kinabukasan, habang papunta siya sa panaderya, narinig niya si Dongwon na tinatawag ang kanyang ama sa pangalang Yang-hon. Kumpirmado, si Kim Yang-hon nga ang kanyang ama. Hindi niya alam kung anong krimen ang ginawa ng kanyang ama. Upang alamin ang katotohanan, nagtungo si Duran sa bahay ni Surom. Inakala ni Surom na alam na ni Duran ang lahat. Kaya sinabi niyang nakapatay ng tao si Suil.
Ngunit iginiit ni Surom na mabuting tao si Suil. Malamang ay isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Ngunit labis ang pagkabigla ni Duran at hindi niya ito matanggap agad. Paano niya paniniwalaang nakapatay ang kanyang ama? Lubos ang paghihirap ng kalooban ni Duran. Kahit naniniwala siyang mabuti ang kanyang ama, totoo pa rin na nakapatay ito. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang harapin pa ang kanyang ama. Nang gabing iyon, nanaginip si Duran ng masama. Sa kanyang panaginip, siya at ang kanyang ama ay hinusgahan at kinamuhian ng lahat. Kapag kaharap si Deryok, nakaramdam din ng matinding konsensya si Duran. Iniisip niyang hindi na siya maaaring makasama pa nito. Muling pinuntahan ni Surom si Duran at ikinuwento ang mahirap na kalagayan ng tunay niyang mga magulang. Noong nakaraan, biglang inatake sa puso ang ina ni Duran. Ni hindi nga nakakain si Suil ng maayos noon. Ginawa niya ang lahat ng paraan para maoperahan ang asawa niya. Nagpabalik-balik siya para maghanap ng pera hanggang sa isang araw, aksidente siyang nakapatay ng tao. Hindi man lang nadala sa ospital ang ina ni Duran at namatay ito. Naiwan ni Suil si Duran noong bata pa siya at nakulong. Siguradong napakabigat ng pinagdadaanan niya noon. Umasa si Surom na manatili si Duran sa tabi ng ama niya dahil baka tuluyan na itong mag-isa. Alam na ni Duran ang lahat, kaya't buo ang loob niyang protektahan ang kanyang ama. Ano man ang mangyari, hindi na niya hahayaang masaktan pa ito. Pero paano naman si Deryok? Hindi alam ni Duran kung paano ito haharapin. Dahil sa labis na paghihirap ng kalooban, nagpasya siyang makipaghiwalay. Hindi pa rin naintindihan ni Deryok ang nangyayari. Akala niya ay nalaman lang ng ina niya na ninakaw niya ang 50 milyong won para sa biyenan niya, kaya nagalit ito at gustong ipahiwalay sila. Sinabi ni Deryok kay Duran na huwag seryosohin ang sinasabi ng ina niya. Pero matatag ang paninindigan ni Duran. Pag-uwi ni Deryok, nalaman niyang nakaimpake na ito at umalis na. Lahat sa pamilya ay sinisisi niyang. Akala nila ay lubos nitong nasaktan ang damdamin ni Duran. Pinuntahan ni Deryok si Duran sa bahay ni Suil. Muli nitong binigyang diin na wala na siyang ibang hinihingi kundi ang makipaghiwalay. Tinanong ni Suil si Deryok kung ano ang nangyari. Akala ni Deryok ay nalaman na ni Yunyang ang tungkol sa pagkuha niya ng 50 milyong won para sa biyenan niya. Kaya pinahirapan nito si Duran. Iminungkahi ni Deryok na lumipat na lang si Duran para hindi na ito kontrolado ni Yunyang. Pero hindi niya alam ang totoo. Kaya matigas ang pagtanggi ni Duran. Dala ang kanyang maleta, lumipat si Deryok sa bahay ni Suil para makasama si Duran. Ngunit hinila ni Duran palabas ang maleta ni Deryok. Kahit na sinabi niyang gusto na niyang makipaghiwalay, ayaw pa ring bumitaw ni Deryok. Iniisip niyang maayos naman ang kanilang relasyon, kaya bakit kailangan pang humantong sa hiwalayan? Para tuluyan nang matapos ang lahat, napilitan si Duran na sabihin ang totoo, anak siya ng isang kriminal. Nakapatay ng tao ang kanyang ama. Gusto pa ba niya itong makasama? Hindi matanggap ni Deryok ang katotohanan. Natigilan siya, hindi makagalaw. Samantala, nalaman ni Yang Jae na gustong makipaghiwalay ni Duran dahil sa 50 milyong won na kinuha niya kay Deryok. Dahil dito, labis siyang nakonsensya. Pumunta si Yang Jae kay Gorey at inamin na kinuha nga niya noon ang 50 milyong won mula kay Deryok bilang paghahanda para sa kasal ni Miran. At ngayon, gusto na ni Duran na makipaghiwalay dahil dito. Kaya gusto ni Yang Jae na manghiram ng 50 milyong won mula kay Gorey upang ibalik ito sa pamilya ni Jingok. Binigyan siya ni Gorey ng 50 milyong won. Dinala naman ni Yang Jae ang pera sa bahay ni na Jingok. Sinadya niyang magdala ng mga maliliit na denominasyon ng pera, binalot ito sa isang malaking bag at ibinuhos ito sa sahig. Pagkabuhos pa lang, agad niyang sinermonan si Yunyang sa pagiging kuripot. Dahil lang sa 50 milyong won, pinilit si Duran na makipaghiwalay. Ngunit nang marinig ito ni Yunyang, hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ng babae. Hindi niya alam kung bakit gusto ni Duran makipaghiwalay. Hinanap ni Yang Jae si Duran at sinabi sa kanyang umuwi na agad. Naibalik na ni Yang Jae ang pera sa pamilya ni Jingok. Ayaw na niyang maapektuhan pa ang masayang buhay ni Duran. Kung minamaliit man siya ng kabilang panig, handa siyang putulin ang anumang kaugnayan kay Duran. Tunay ngang mas nagbago na si Yang Jae kaysa dati. Ngunit may dinadala pa ring sakit si Duran na hindi niya maibulalas. Pinapayuhan din siya ni Suil. Kitang-kita naman na mahal nila ni Deryok ang isa't isa. Kaya bakit ganito na lang ang pagpupumilit niyang makipaghiwalay? Malungkot din si Duran sa kanyang kalooban, ngunit wala siyang mapagsabihan. Si Deryok ay araw-gabi nag-isip. Hindi pa rin niya matanggap na ang mabuting taong gaya ni Suil ay isang mamamatay tao. Nang gabing iyon, muling pinuntahan ni Deryok si Duran upang tanungin kung gawa-gawa lang ba ang dahilan ng pakikipaghiwalay niya. Hindi inaasahan, narinig ni Suil ang usapan nila. Doon niya nalaman na siya ang dahilan kung bakit ipinipilit ng anak niya ang pakikipaghiwalay. Bumulwak ang matinding guilt at paninisi sa sarili sa kanyang dibdib. Iniisip niyang kung mawawala na lang siya, magiging maayos ang lahat. Kaya pumunta si Suil sa tabi ng lawa para gumawa ng masama. Hinabol siya ni Duran. Sumisigaw siya, tinatawag ang kanyang ama, at nagmamakaawang huwag siyang iwan. Patuloy sa paghingi ng tawad si Suil sa kanyang anak. Iniisip niyang kung mawawala na lang siya, magiging masaya ang buhay ng kanyang anak. Pinilit ni Duran na pigilan ang kanyang ama. Kung ipipilit pa rin ito ang balak niya, sasama siya rito. Magkasama silang lilisan sa mundong puno ng lungkot. Sa narinig niyang iyon, labis ang pagsisisi ni Suil. Humingi siya ng tawad sa kanyang anak at nangakong hindi na niya ulitin iyon. Sa kabilang banda, nalaman na rin ni Deryok na ang kanyang biyenan ay isang mamamatay tao. Ngunit ayaw pa rin niyang makipaghiwalay kay Duran. Kahit na nasa hukuman na sila, niyaya niya si Duran sa isang coffee shop at buong puso niyang sinabi na hindi niya kayang makipaghiwalay. Inamin niyang nang una niyang malaman ang tungkol sa kanyang biyenan, nagulat siya at hindi niya agad natanggap. Pero nang matahimik na niyang pag-isipan ito, napagtanto niyang ang taong kasama niya sa buhay ay si Duran, hindi ang ama nito.
Bukod pa roon, wala namang kasalanan si Duran. Sinasabi nga ng mga tao, ang manugang na lalaki ay parang kalahating anak na rin. Anong anak ang iwan ang magulang dahil lamang sa kasalanang nagawa nito? Sinabi ni Deryok kay Duran na pag-isipan niyang mabuti. Tapat namang inamin ni Duran na hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Iminungkahi ni Suil na alis na lamang siya upang maging masaya si Duran kasama si Deryok. Kung totoo ngang si Duran ay nakipaghiwalay dahil sa kanya, dadalhin niya ang konsensyang iyon habang buhay. Sa huli, pumayag si Duran na huwag na silang maghiwalay. Ngunit matatag pa rin siya sa paninindigang hindi niya papayagang umalis ang kanyang ama. Dahil kung wala ang kanyang ama, hindi rin siya magiging masaya. Sa panahong iyon, nawalan na naman ng katinuan si Jumbayong. Sumakay siya ng taxi papunta sa bahay ni Suil. Nalaman ni Jingok na pumunta na naman si Jumbayong sa bahay ni Suil. Gusto niyang isama ang buong pamilya para sunduin ito at sabay na rin sunduin si Duran. Nang dumating ang lahat, nagwala si Jumbayong at tinuro si Yunyang. Sinabing isa itong masamang babae. Siya raw ang nagpalayas kay Duran. Gusto pang saktan ni Jumbayong si Yunyang. Ngunit pinigilan siya ng lahat. Iginiit ni Jumbayong na isama si Duran pauwi. Kaya pinayuhan si Duran ng lahat na umuwi na rin. Sa huli, tumigil na rin sa pag-aalinlangan si Duran at umuwi kasama ng lahat. Kinagabihan, magkasama silang pumunta sa bakuran ni Deryok upang magpasalamat kay Duran sa pagpayag nitong umuwi. Ngunit nababahala pa rin si Duran tungkol sa kanilang kinabukasan. Pinakalma siya ni Deryok at sinabing huwag na niyang alalahanin ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Hanggat wala silang sinasabi, walang makakaalam. Nang araw na yon, pumunta sa panaderya sina Jumbayong at Miss Jo upang hanapin si Suil. Nagkataon namang dumating din si Hongju sa panaderya. Tinanong niya si Duran kung nasaan si Suil. Nang marinig ni Jumbayong kung paano ka-close ang pagtawag ni Hongju kay Suil, nagselos siya at lumabas upang kausapin ito. Ngunit habang tumatagal ang pag-uusap nila, lalong umiinit ang tensyon. Hindi na nakapagpigil si Jumbayong at sinunggaban ang buhok ni Hongju. Nagsimula ang gulo at nagkagulo ang tatlong babae. Sa huli, lumabas si Suil upang ayusin ang kaguluhan. Sinabi niyang mabubuti silang lahat at mahalaga sila sa kanya. Kaya ituturing niya silang tatlong kaibigan mula ngayon. Ngunit nalungkot si Hongju dahil ayaw gawing opisyal ni Suil ang relasyon nila. Nang gabing iyon, niyaya ni Hongju si Suil at binigyan siya ng relo. Tapat niyang sinabi na kung hihintayin pa niya ang panliligaw nito, baka pumuti na ang buhok niya. Kaya siya na ang nagpropose. Ngunit mariing tumanggi si Suil. Anya, ang isang katulad niya ay hindi karapat-dapat mahalin. Pinayuhan ni Suil si Hongju na humanap ng taong karapat-dapat sa kanya. Akala ni Hongju ay nagdadahilan lang si Suil para tanggihan siya. Kaya malungkot siyang umalis. Ngunit ng araw ring iyon, muling nagpakita ang dati niyang nobyo na matagal nang nakakapit sa kanya. Binalaan siya ng dating nobyo na layuan si Suil dahil may record ito ng pagpatay. Ayaw maniwala ni Hongju. Pero dahil sa sinabi ni Suil, hindi niya mapigilang hanapin ang katotohanan. Nang tanungin siya ni Hongju, inamin ni Suil ang totoo. Labis itong ikinasama ng loob ni Hongju kaya siya'y umalis. Hindi niya inaakalang ang isang mabait at mahinahong lalaki tulad ni Suil ay may kasong pagpatay. Labis ang sakit at panghihina ng loob ni Hongju. Nagpasya siyang lisanin ang Korea at nagpunta kay Suil upang magpaalam. Hindi makayanang pakawalan siya ni Suil. Naalala niya ang unang beses nilang pagkikita sa simbahan at ang kanilang sabay na pagbo-volunteer. Ang makulit at kaibig-ibig na babaeng ito ay dahan-dahang napalapit sa kanya. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Nang mabasa niya ang pamamaalam ni Hongju, dali-dali siyang pumunta sa paliparan, ngunit hindi niya ito matagpuan. Kinabukasan, dahil sa pag-alis ni Hongju, labis na nag-alala si Duran para sa kanyang ama. Nagpadala siya ng mensahe kay Taipong upang tanungin ang kalagayan nito. Sabi ni Taipong, mukhang masaya naman ito. Abala sa pagbe-bake at kumakanta pa. Lalo itong nagpagulo sa isip ni Duran. Samantala, nalaman ni Hongju na si Suil ay dati nang nakapatay ng tao. Labis ang kanyang pangungulila, kaya nagpa siyang iwan ang bansang ito ng pusong wasak. Ngunit bago siya makasakay ng eroplano, nagbago ang kanyang isip. Hila-hila ang kanyang maleta, nagmadali siyang bumalik. Pinuntahan niya si Suil sa bahay nito. Wala na siyang pakialam sa nakaraan ni Suil. Ang alam lamang niya, ang Suil na kilala niya ay isang mabait at maalalahaning tao. Ibaon na sa limot ang nakaraan. Gusto pa rin niyang makasama at mahalin ito. Magpakailanman. Hindi kayang mabuhay ni Hongju nang wala si Suil. Mahigpit silang nagyakapan. Hindi na iniiwas ni Hongju ang damdamin niya. Hindi na rin umatras si Suil. Kinabukasan, inihanda ni Suil ang isang espesyal na almusal para kay Hongju. Habang pinagmamasdan ni Hongju ang abalang si Suil, dama niya ang matinding kaligayahan. Bago magpaalamanan, parang matagal nang mag-asawa ang lambingan nila. Sinabihan ni Hongju si Suil na umuwi agad. Sa bahay, plansyadong-plansado na rin ni Hongju ang mga damit ni Suil. Kinagabihan, siya na mismo ang nagkusang maghanda ng masarap na hapunan. Pero sobrang alat ng sabaw at hindi ito makain. Kaya pinayuhan siya ni Suil na hingin muna ang pahintulot ng kapatid niya. Pumayag naman si Hongju na kakausapin niya ang kanyang kapatid kinabukasan. Pero dumating na si Hongsil sa mismong pintuan. Nagwala si Hongsil sa bahay ni Suil at mariing tinutulan ang relasyon nilang dalawa. Ngunit matatag si Hongju sa kagustuhang pakasalan si Suil. Dahil dito, galit na sinabi ni Hongsil na puputulin na niya ang lahat ng ugnayan nila ni Hongju. Galit na umuwi si Daya at ibinuhos ang inis kay Duran. Pero ang alam lang ni Duran ay ikakasal na sina Suil at Hongju. Dahil sa kwento ni Daya, nalaman iyon niyang ang tungkol sa kasal nina Suil at Hongju at tila natuwa pa siya. Bakit nga ba? Kasi kung pakakasalan ni Suil ang mayamang si Hongju, kapag nabanggit sa hinaharap na in-law nila si Suil, hindi siya mapapahiya. Pero medyo naawa rin siya kay Hongsil.
Medyo kakaiba rin ang pag-isip na ito. Ngayon, bumalik mula sa ibang bansa ang tiyuhin ni Daya, kaya nagtipon-tipon ang buong pamilya sa isang hotel para maghapunan. Habang kumakain, nabanggit ng tiyuhin ang tungkol sa ama ni Daya. Tinanong ni Daya kung ano ang nangyari sa kaso ng pagpatay sa kanyang ama. Noon pala, matapos mapatay ang ama ni Daya, labis na nalungkot si Hongsil kaya nanatili ito ng matagal sa ospital. Ang tiyuhin ang nag-asikaso ng burol pero ayaw niyang malaman nila ang mga detalye ng kaso. Pinakalma niya si Daya at sinabing hinatulan na ng habang buhay ang pumatay at sa kulungan na ito tatanda. Ang patay ay patay na, ang mga buhay ay kailangang magpatuloy. Ngunit hindi pa rin mapakali si Daya sa kuryosidad. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa kaso online, pero ang nahanap lang niya ay litrato ng suspect na may takip ang mukha. Nanginginig siya sa takot dahil kamukhang kamukha ito ni Suil. Pinayapa siya ni Iryuk at sinabing huwag na niyang isipin ang mga yon. Para kalimutan na ang nakaraan, umuwi pa rin si Hongju sa pag-asang matatanggap niya ang basbas ng kapatid. Nag-aalala rin si Hongsil dahil siya ang nakakita kung paano lumaki si Hongju. Bilang nakatatandang kapatid, gusto ni Hongsil na maging masaya si Hongju. Takot siya na baka sirain ng maling tao ang buhay nito. Pero naniniwala si Hongju na sa pagkakataong ito ay matatagpuan na niya ang kaligayahan. Nang makita ni Hongsil ang determinasyon ng kapatid, hindi na niya ito pinigilan. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na silang maghanda para sa kasal. Ngunit habang papunta sa paliparan, nakita ng tiyuhin ni Daya si Suil sa gilid ng kalsada. Agad niya itong nakilala bilang taong pumatay sa kanyang nakababatang kapatid noon. Nagtaka siya kung bakit nasa labas si Suil. Dahil abala siya sa pag-alis papuntang ibang bansa, tumawag na lang siya kay Daya at pinasiyasat kung nakalaya na ang taong iyon. Sinabi rin niya kay Daya ang tunay na pangalan ng mamamatay tao at kung saang bilangguan ito nakapiit. Agad nagpahanap si Daya. Sa araw ng kasal ni Hongju at Suil, natanggap ni Daya ang resulta ng investigasyon at natuklasang si Suil na ang mamamatay tao. Nawala siya sa sarili at dali-daling pumunta sa kasal upang gumawa ng iskandalo. Inihagis niya ang mga dokumento sa harap ng lahat at itinuro si Suil bilang si Kim Yang-hon, ang mamamatay tao na hinatulan ng habang buhay at ngayon nagpalit ng pangalan para itago ang kanyang nakaraan. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat, inamin ni Suil ang kanyang tunay na pangalan. Dahil sa sobrang pagkabigla, nawalan ng malay si Hongsil. Tumakbo rin si Hongju palayo, wasak ang puso. Matagal bago niya napagpasyahang hindi na siya magpapakaapekto sa nakaraan ni Suil. Pero sa kasamaang palad, ang taong pinatay pala ay ang bayaw niya. Pagkagising ni Hongsil, hindi niya matanggap si Miran. Sumigaw siya at pinalaya si Miran. Ang presensya ni Miran ay nagpapaalala sa kanya kay Duran at sa ama nito. Pero wala namang kasalanan si Miran. Mahal na mahal siya ni Gorey kaya sinabi niyang umuwi na muna si Mira. Hihintayin niyang kumalma ang kanyang ina bago niya ito muling isama pauwi. Ni sa pamilya ni Jin-guk ay wala ring kapayapaan. Umiyak si Yunyang sa bahay. Hindi niya matanggap na nakasama pala nila ang isang mamamatay tao sa iisang bubong. Mas lalong hindi kapani-paniwala na ang anak ng mamamatay tao at ang anak ng biktima ay naging magkabilang asawa sa isang pamilya. Napabuntong hininga ang buong pamilya. Kumalma si Jin-guk at sinubukang hanapan ng solusyon ang sitwasyon. Tinawagan niya si Duran pabalik. Sa ganitong kalagayan, hindi dapat nagsasama sa isang bubong ang mga kaaway. Kaya sinabi ni Jin-guk kay Duran na mag-impake at umalis na sa bahay. Agad namang tinanggap ni Duran at Daeryuk ang katotohanan ng mahinahon. Bago umalis, dumaan si Duran sa kwarto ni Jumbeong upang magpaalam. Tumalikod si Jumbeong at nagkunwaring natutulog. Bagamat ayaw niyang paalisin si Duran, alam niyang hindi ito ang tamang panahon upang pigilan siya. Ngunit hindi nagtagal, nagkasakit si Jumbeong at nagsimulang hanapin si Duran. Tinakot ni Jumbeong ang mga bagong nurse. Lalong lumala ang kalagayan ni Jumbeong at wala nang magawa ang buong pamilya. Kinailangan siyang ikulong sa sariling kwarto. Dahil hindi makita si Duran, araw-araw ay nagwawala si Jumbeong. Lahat ng babae sa bahay ay inaaway niya. Nang makita ni Jin-guk ang unti-unting pagnipis ng buhok ng kanyang asawa, dahil sa stress, napilitan siyang gumawa ng mahirap na desisyon, dalhin si Jumbeong sa isang nursing home at ipaubaya siya sa profesional na pag-aalaga. Bago dalhin si Jumbeong, sinabi ni Jin-guk sa lahat na huwag nang lumingon. Masakit ito para sa lahat ng miyembro ng pamilya, pero wala silang ibang magagawa. Nawala si Suil ng ilang panahon at saka bumalik sa panaderya. Kailangan pa ring magpatuloy ang buhay. Nagpasya siyang gumawa ng maraming kabutihan upang mapawi ang kanyang kasalanan. Hindi rin umalis si Taipung. Gusto niyang ipagpatuloy ang panaderya kasama sina Duran at Suil. Ngunit lahat ng kasayahan ay may katapusan. Nalaman na ng mga tao sa paligid na si Suil ay isang mamamatay tao. Kaya sinira nila ang panaderya, binato ng itlog at pinalayas ang lahat. Nadamay si Taipung at tinamaan ng itlog habang pinoprotektahan si Duran. Tinulungan ni Duran ang sugat niya. Nang malaman nito ni Suil, ayaw na niyang madamay pa si Taipung. Kaya pinayuhan niya itong umalis na lang. Pero nagmatigas si Taipung at piniling manatili. Si Taipung na mismo ang naglinis ng mga pinturang vandal sa tindahan. Gusto niyang makipaglaban sa tabi ni Duran. Magkasama nilang nilinis ang lahat. Pagkatapos nilang gumawa ng mga cake, wala namang dumating na customer sa panaderya. Kaya napilitan silang magbenta sa gilid ng kalsada. Bagaman malungkot si Duran, palaging nasa tabi niya si Taipung. Hindi na naman makita ni Jumbeong si Duran kaya nag-hunger strike siya. Sa sobrang gutom ni Jumbeong, ilang beses siyang nawalan ng malay. Nagsinungaling si Jin-guk at sinabi kay Jumbeong na patay na ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkarinig nito, mas lalong gusto ni Jumbeong na mamatay para muling makasama ang kanyang kapatid sa langit. Wala nang magawa si Jin-guk kundi tawagan si Duran. Labis na nag-alala si Duran nang marinig ang kalagayan ng lola, kaya agad siyang nagtungo sa nursing home.
Nang makita ni Jumbayong si Duran, inakala niyang nasa langit na siya. Mabilis na ipinaliwanag ni Duran na hindi siya patay at buhay pa rin si Jumbayong. Pagkarinig nito, masayang nagsimulang kumain si Jumbayong. Hating gabi, palihim na lumabas si Jumbayong mula sa nursing home at sumakay ng taxi papunta sa bahay ni Suil. Dumating ang pamilya ni Jingok para sunduin siya, pero humiga siya sa sahig at tumangging umalis. Sinabi ni Duran na hayaan na muna si Jumbayong na manatili. Nahihiyang nahihiya si Jingok at paulit-ulit na humingi ng paumanhin kina Duran at Suil. Kinabukasan, kinausap ni Jingok si Duran at gusto siyang kunin bilang tagapag-alaga ni Jumbayong. Agad namang pumayag si Duran dahil malalim na ang ugnayan nila ni Jumbayong. Pero tumanggi siyang tumanggap ng sahod. Pumayag siya dahil mahal niya si Jumbayong. Nang malaman ito ni Deryok, naawa siya kay Duran. Tinanong niya ang lahat kung ano ba talaga ang tingin nila kay Duran. Noong hindi nila ito kailangan, basta na lang siyang pinaalis. Pero mayong kailangan nila siya, makapal ang mukha nilang lumapit muli. Nagpropose si Deryok na magpakasal silang muli, pero tinutulan pa rin ito ni na Jingok at Yunyang. Hindi sumuko si Deryok at personal na pinuntahan si Duran para alukin ulit ng kasal. Gusto niya silang isama ni Duran upang manirahan sa ibang bansa. Pero tumanggi si Duran. Sinabi niyang ituring na lang siya bilang isang inupahang tagapag-alaga. Gusto ni Yunyang na makalimutan na agad ni Deryok si Duran. Kaya ipinakilala niya ito sa isang mayamang dalaga. Nagdao si Yunyang ng isang party sa bahay para aliwin si Miss Suyang. Palaging sumisipsip si Daya sa mayayaman at nagpapakitang malapit kay Yunyang. Nalinlang ni Yunyang si Deryok na umuwi ng bahay. Pagkakita niya kay Suyang, labis siyang nagulat. Habang naghahanda pa lang silang kumain, biglang lumabas si Jumbayong at hinawakan si Suyang ng mahigpit at ayaw ng pakawalan. Sinermunan ni Jumbayong si Suyang at tinawag siyang masamang babae na sumira sa asawa ng kanyang nakababatang kapatid. Hindi rin nakaligtas si Deryok sa ilang sampal ni Jumbayong at sinigawan dahil sa pagiging babaero. Sa huli, natakot ng husto si Suyang at tumakbo palayo. Sa kabilang banda, sobrang sweet ni Gorey at Miran. Pero hiningi ni Gorey ang diborsyo. Ang dahilan daw ay dahil hindi matanggap ni Hongsil si Miran. Pero ang totoo, may problema siya sa kalusugan. Na-diagnose siya ng end-stage cirrhosis. Pinakamatagal na ang kalahating taon ang itatagal ng buhay niya. Sinubukan ni Gorey na itago ito sa lahat. Pero natagpuan pa rin ni Hongsil ang kahon ng gamot sa basurahan. Wala nang nagawa si Gorey kundi sabihin ang totoo. Dinala ni Hongsil ang buong pamilya para magpa-test para mailigtas si Gorey. Pero wala ni isa ang tumugma. Kaya napilitan si Hongsil na sabihin kay Miran ang totoo at pinakiusapan siyang magpa-test din. Doon lang nalaman ni Miran kung bakit gusto siyang hiwalayan ni Gorey. Siyempre, agad siyang pumayag na magpa-test. Pero sa kasamaang palad, hindi rin siya tumugma. Malungkot na lumapit si Miran kay Duran. Pero narinig ni Suil ang usapan nila. Kaya palihim siyang nagpa-test at saka pinuntahan si Hongsil na nag-aalok na mag-donate ng atay kay Gorey. Pero itinaboy siya ni Hongsil at tinawag siyang maruming mamamatay tao. Hindi niya tinanggap ang kabutihang loob ni Suil at lalo pa siyang ininsulto. Dahil dito, napilitan si Hongsil na magmakaawa sa mga kamag-anak. Pero syempre, tumanggi silang lahat. Lalong lumalala ang kalagayan ni Gorey. Kung hindi siya makakahanap ng angkop na atay, hindi na siya magtatagal. Nagmakaawa si Miran kay Hongsil na tanggapin ang atay ni Suil. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, pumunta rin si Hongsil sa panaderya ni Suil. Sa huli, yumuko siya at lumuhod kay Suil, nakiusap na iligtas ang kanyang anak. Hindi nagdalawang isip si Suil at agad pumayag. Sinabihan ni Hongsil sina Hongju at Suil na magparehistro ng kasal para maituring na kaanak si Suil at makapag-donate ng atay kay Gorey. Labis ang sakit ng loob ni Hongju. Hindi niya inasahan na magiging ganoon ka-selfish ang kapatid niya. Pinayuhan din siya ni Suil na ituloy ang pagpaparehistro ng kasal. Sabay niyang pinalakas ang loob ni Hongju, sinabing magiging maayos din ang lahat. Nakita nila na pareho pa rin silang may suot ng kanilang wedding ring. Kahit pinaghiwalay ng mga pangyayari, nasa puso pa rin nila ang isa't isa. Sa ganitong malungkot na pagkakataon, opisyal nilang nirehistro ang kasal nila. Lumipat si Hongju sa bahay ni Suil upang alagaan siya. Aktibong nag-ehersisyo si Suil bilang paghahanda sa pagdodonate ng kanyang atay. Dumating agad ang araw ng operasyon. Nailipat kay Gorey ang atay ni Suil at nagising siya makalipas ang ilang oras. Pero si Suil ay hindi pinalad. Hindi pa rin siya nagigising. Abnormal ang kanyang vital signs, kaya dinala siya agad sa emergency room. Nang marinig ang balita, kalmado lang si Hongsil at nakangiti pa sa loob ng ospital. Labis na nadismaya si Hongju nang makita ang kapatid niyang ganoon ang asal. Hindi lang iyon, sinabi pa ni Hongsil kay Hongju na iwasan ang pagpunta araw-araw sa silid ospital ni Suil. Labis na nagalit si Hongju nang marinig ito. Sinabi niya ng seryoso kay Hongsil na hindi huwad ang kasal nila ni Suil. Mag-asawa sila. Sa pag-uwi niya, nakasalubong ni Hongju si Daya. Sinabi ni Hongju kay Daya na ituring si Suil na parang tiyuhin. Gusto ni Hongju na dalawin ni Daya si Suil. Pero tumanggi si Daya. Kahit na nag-donate ng atay si Suil sa kapatid niya, siya pa rin ang pumatay sa kanyang ama. Punang tao ang silid ospital ni Gorey. Pero sa labas ng silid ni Suil, si Duran lang ang naroon. Nakita ni Deryok si Duran at masakit man para sa kanya, isinuklob niya ang kanyang coat sa kanya. Kahit sinabi ni Duran na umalis siya, tahimik lang na nanatili si Deryok sa tabi niya buong magdamag. Kinabukasan, lumitaw si Sokja sa harap ng silid ospital. Mahina siyang humingi ng tawad kay Suil na nakaratay sa kama. Hinawakan ni Deryok si Sokja at tinanong kung may gusto siyang sabihin kay Suil. Pero binawi ni Sokja ang kanyang kamay at tumakbo palayo. Pag-uwi ni Deryok, hindi siya mapakali. Nakilala niya si Sokja. Naalala niyang nakita na ni Suil si Sokja noon habang hinahabol ito sa kalye. Sinundan ni Deryok at narinig ang kanilang usapan.
Lumabas na kilala ni Suil si Sukja bilang isa sa kanyang mga pinagkakautangan. Si Sukja rin ang taong matagal nang hinahanap ni Suil bago ang insidente at siya rin ang nagtestigo laban sa kanya sa korte. Dahil walang alaala si Suil tungkol sa krimen, gusto niyang hanapin si Sukja para kumpirmahin ito. Pero ipinilit pa rin ni Sukja na si Suil ang pumatay. Sa puntong ito, nagkaroon ng hinala si Daeryuk tungkol sa kaso noon. Pakiramdam niya ay maraming kahina-hinalang bagay. Kaya tinawagan niya ang kanyang senior para humiling ng muling investigasyon sa kaso. At tama nga, maraming butas ang kaso. Ang kutsilyong ginamit sa krimen ay may fingerprints ni Sukja at Suil. Pero si Suil lang ang tinuring na suspect. Marami ring hindi tugma sa mga salaysay ng mga saksi. Sabi ng senior, kailangan nilang makahanap ng bagong saksi o mapilitang baguhin ng dating mga saksi ang kanilang testimonya. Kung hindi, mahirap baliktarin ang kaso. Pero sa oras na ito, nakatakas na si Sukja. Agad sinabi ni Daeryuk kay Duran ang balita. Kaya magkasama silang naghanap sa kung saan-saan para matunton si Sukja. Nang matagpuan nila ito at tanungin tungkol sa kaso noon, iginiit pa rin ni Sukja na si Suil ang pumatay. Sa oras na yon, nadiskubre ni Yunyang na hindi umuwi si Daeryuk ng magdamag. Pagdating niya sa harap ng ospital, galit na galit si Yunyang nang makita niyang yakap ni Daeryuk si Duran. Sa paningin ni Yunyang, niloko ni Duran si Daeryuk gamit ang kanyang inosente at malambing na pagkatao. Kaya kinabukasan, agad siyang pumunta sa silid ospital at sinampal si Duran ng walang sabi-sabi. Sa harap ni Suil, ininsulto ni Yunyang si Duran bilang anak ng isang mamamatay tao. Kaya wala siyang karapatang mangarap na makapasok sa kanilang bahay at dapat tigilan na rin ang paglapit kay Daeryuk. Pero hindi nagtagal, muling nawala sa sarili si Jumbayong at nagwala sa buong bahay. Muling tumawag si Miss Jo kay Duran at hiniling na alagaan nito si Jumbayong. Hindi makapunta si Duran kaya sinabi niyang dalhin na lang si Jumbayong sa silid ospital. Kailangan kasing alagaan ni Duran ang kanyang ama at si Jumbayong na nawalan ng alaala. Hindi na rin makayanan ni Miss Jo. Napakabigat ng ginagawa nilang ito. Pero si Duran, ni minsan ay hindi nagreklamo. Saan ka pa makakahanap ng manugang na ganyan kabuti? Sa mga oras na yon, nagising na si Suil. Sa kabutihang palad, naging maayos ang operasyon. Basta't gising na siya, wala nang dapat ipag-alala. Pagkagising, agad tumawag si Suil kay Jin-guk at inutusan siyang personal na kunin si Jumbayong sa ospital. Matigas at galit ang tono ni Suil. Lumabas na kahit nasa koma siya, naririnig niya ang mga ingay sa labas. Naalala niya ang bawat salita na sinabi ni Yunyang habang iniinsulto si Duran sa silid ospital. Sa paggunita sa kahihiyang dinanas ng anak, nanlabo ang mga mata ni Suil sa galit. Dumating si Jin-guk sa ospital. Sinabi ni Suil na agad na niyang kunin si Jumbayong. At kung sakaling muli itong mawalan ng katinuan, huwag nang iaasa kay Duran. Nagulat ang lahat sa pagtindig ni Suil. Diretsahan niyang sinabi na maaari siyang maliitin, pero wala ni isa ang may karapatang maliitin si Duran. Nagpakasal sina Duran at Daeryuk dahil sa pag-ibig. Buong puso ring inalagaan ni Duran si Jumbayong. Napakarami na ng isinakripisyo ng kanyang anak. Pero bakit nila magagawang saktan at hamakin si Duran ng ganoon? Sa narinig ni Jin-guk, napahiya rin siya. Wala na siyang nagawa kundi humingi ng tawad at dalhin si Jumbayong pauwi. Sa kabilang banda, nagpasya si Daeryuk na lapitan ang isa pang saksi, isang babaeng empleyado ng kumpanya ng pautang. Matapos maghanap kung saan-saan, nalaman niyang 10 taon na itong patay. Ngunit ang babaeng iyon at si Sukja ay mag-asawa. May anak din sila. Kamakailan lamang na aksidente sa sasakyan ang anak nila. Nang matagpuan sila ni Daeryuk, patay na ang anak ni Sukja. Habang nakatingin sa walang lamang memorial hall, bumili siya ng mga kailangan. Bumili rin siya ng bagong suite para kay Sukja. Hindi nagtagal, wala nang inaalala si Sukja. Gumising ang kanyang konsensya at nagpunta siya sa istasyon ng pulis upang umamin. Lumabas sa investigasyon na si Sukja ang unang may dalang kutsilyo at siya ang humahabol kay Suil. Pero aksidenteng nakasaksak si Sukja na noon ay sumusubok lang pigilan si Suil. Sa kalituhan, nabagok si Suil sa may pinto at nawalan ng malay. Si Sukja at ang babaeng empleyado ang nagsabuatang mag-imbento ng eksenang parang si Suil ang pumatay. Bumulwak sa Korean News ang kwento ng maling hatol na naganap 28 taon na ang nakalipas. Sa mga oras na yon, nakasakay na sa sasakyan si Suil at umalis na. Hinabol ni Duran ang kanyang ama at tinawag siya pabalik. Ikinuwento ni Duran kay Suil ang tungkol sa maling hatol sa kanya. Sa wakas, muling nagkita at nagkaayos ang mag-ama at hindi na kailangang magtiis ng pagkakahiwalay dahil sa krimeng iyon. Sa pagkitang pinagbintangan ng mali ang kanyang ama, labis ang sakit na nadama ni Duran. Pero ayaw nang manisipan ni Suil. Kung hindi niya sinubukang agawin ang pera noon, hindi sana nangyari ang lahat. Alam na ngayon ni Hongsil na hindi si Suil ang pumatay sa kanyang asawa, kaya hindi na siya tutol sa pagpapakasal nila ni Hongju. Buong pamilya ay taos-pusong humingi ng tawad at nagpasalamat kay Suil. Matapang ding lumapit si Suil kay Hongju. Sa wakas, maaari na silang maging masaya, may basbas ng lahat. Sa panahong iyon, nagbunga na rin ang kanilang pagmamahalan. Gusto ni Hongju na sabihin ni Suil kay Duran na siya ay buntis. Pero nakita ni Suil na 28 taong gulang na si Duran. Ang biglaang pagkakaroon ng isa pang kapatid ay maaaring ikahiya ni Duran. Kaya hindi siya naglakas loob magsabi. Bumalik na rin si Daeryuk sa kanilang bahay. Malakas ang loob niyang muling inalok si Duran na magpakasal. Walang tumutol sa pamilya, maliban kay Yunyang. Gusto pa rin ni Yunyang na magkatuluyan sina Daeryuk at Suyang. Kaya siya na mismo ang lumapit kay Suil. Kahit na nalinis na ang pangalan ni Suil, may agwat pa rin umano sa estado ng kanilang mga pamilya. Sinabi ni Yunyang kay Suil na makikipag-date na si Daeryuk sa anak ng LK Group. Kaya dapat alam ni Suil kung saan siya nararapat. Patuloy pa rin ang kagustuhan ni Daeryuk na pakasalan si Duran.
Dahil dito, lumapit si Suil bilang kinatawan ng kanyang anak at tuluyang inilayo si Duran kay Daryuk. Nakita ni Suil ang pagtingin ni Taepong kay Duran. Maging si Taepong ay umamin sa kanyang nararamdaman. Taos-pusong hangad ni Suil na ang kanyang anak ay mapangasawa ang isang katulad ni Taepong at mamuhay ng payapa at malayo sa iskandalo. Muli na namang nawalan ng katinuan si Jumbeong at sinabunutan si Yunyang. Hindi na nakayanan ni Yunyang ang mga pangyayari at sa huli, pumayag siyang pakasalan muli ni Daryuk si Duran. Pero ang pagmamahal ay hindi basta nabibili. Tuluyang tinanggihan ni Suil ang alok ni Jingok ng muling pag-aasawa. Sinimulan na ni Taepong ang panliligaw kay Duran. Wala nang nagawa si Daryuk kundi ang manood mula sa malayo. Isang araw, pumunta si Daryuk sa kumpanya para makipagkita kay President Song pero si Taepong ang bumungad sa kanya. Lumalabas pala na pamangkin ni Chairman Song si Taepong, isa ring tunay na mayaman. Nalungkot si Daryuk at nagpakalasing na lang. Samantala, isinama ni Taepong si Duran sa isang steakhouse. Habang kumakain, naalala ni Duran ang unang beses na isinama siya ni Daryuk kumain ng steak. Halatang hindi pa rin niya nakakalimutan si Daryuk. Tinitingnan ni Yunyang ang bakanteng kwarto, hindi umuwi si Daryuk ng gabing iyon. Sa wakas, napagtanto ni Yunyang ang kanyang pagkakamali, ngunit huli na para magsisi. Kinaumagahan, lumabas si Miss Jo para magtapon ng basura at nakita si Daryuk na nakaupo sa harap ng pinto, halos nagyelo at nawalan na ng malay. Kaya dali-dali niya itong dinala sa emergency room. Kung nalate pa siya ng kaunti, baka hindi na naligtas si Daryuk. Tinitigan ni Yunyang ang kanyang kaawa-awang anak na may matinding sakit sa puso. Hindi niya kayang isipin kung paano siya mabubuhay kung wala si Daryuk. Kaya tinawagan ni Yunyang si Duran, umiiyak at nakikiusap na pumunta sa ospital para dalawin si Daryuk. Pero tumanggi pa rin si Suil. Sa pagkalabas sa ospital, nagbitiw si Daryuk sa trabaho dahil sa sama ng loob. Balak niyang umalis ng Korea at maglakbay ng ilang taon upang pagalingin ang kanyang sarili. Hindi na matiis ni Daya ang sitwasyon kaya hinanap niya si Duran. Sinabi ni Daya kay Duran na aalis na si Daryuk at gusto niyang pigilan ito. Ang dahilan kung bakit nakipagkasundo na si Daya kay Duran ay dahil hindi pa matagal, nakita ni Daya ang babae ng kanyang asawa, si Yeryuk, sa kalye. Binuli siya ng kalaguyo ng asawa. Eksaktong dumaan noon si Duran at nang makita ito, agad niyang pinarusahan ang babae ni Yeryuk. Simula noon, hinangaan na ni Daya si Duran at tinatawag niya na itong hipag. Tinulungan din ni Duran si Daya na turuan ng leksyon si Yeryuk na hindi niya malilimutan. Kaya buo na ang suporta ni Daya kay Duran. Gabi ring iyon, hindi makatulog sina Duran at Suil. Kinabukasan, lumabas si Duran kasama si Taepong pero hindi siya makapag-focus. Sa huli, inamin niya na hindi pa rin niya nakakalimutan si Daryuk. Kahit masakit, tinanggap pa rin ni Taepong. Alam niyang hindi siya ang nasa puso ni Duran, kundi si Daryuk. Hinahanap ni Yunyang si Duran para subukang kumbinsihin siya sa huling pagkakataon. Pero dumating si Suil. Napahiya si Yunyang at umalis. Pero nasa puso na ni Duran si Daryuk. Nakiusap siya sa ama niya na hayaan siyang bumalik sa lalaking mahal niya. Pinag-isipan nito ni Suil buong gabi at nagpasya na huwag na siyang pigilan. Hinayaan niyang sundin ng anak ang tibok ng kanyang puso. Sa paliparan, nagmamadaling hinanap ni Duran si Daryuk. Sa kabutihang palad, inabutan pa niya ito. Ang isa'y humawak, ang isa'y huminto. Masaya silang nagyakapan. Simula nang makasama ni Duran si Jumbeong, hindi na nito sinasabunutan si Yunyang. Nang makita ni Yunyang si Daya na kusang gumagawa ng gawaing bahay, nagdesisyon din siyang mahalin ito ng lubusan. Pagkalipas ng 2 taon, karga-karga ni Hongju ang kanyang 2 taong gulang na anak habang binubuksan ang isang ampunan. Buntis din sina Daya at Miran. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.